3 taong pagluluksa sa aking maestro, sa wakas ay matatapos na. Mababalik ko na ang aking tunay na pagkatao. Sa aking pambihirang kakayahan sa medisina, sisiguraduhin kong ang aking asawa mabubuhay ng pinakamasaya. Si Su Kingsu ng Jiangsu, nagpupugay sa Dr. Ang pamilyang Su ng Jiang. Talagang pangunahing angkan sa Jiang. 3 taon kong pagkukubli sa hilagang lungsod. Tanging ang kanyong katulad ninyo ang makakatuklas sa akin. Dr. Gyu, ang lolo ko'y may malubhang sakit. Walang mahanap na mabuting doktor. Ang inyong tai-acupuncture ay walang kapantay. Tanging kayo lang ang makakapagligtas sa kanya. Handang ialay ng aming angkan ang 1 bilyon. Basta iligtas nyo ang lolo ko. Lumabas na po kayo, Dr. Go. Bago yumaw ang aking maestro, nakipagkasundo siya ng 3 taon na huwag gamitin ang aking medisina. Hindi pa tapos ang 3 taon, hindi pa ako pwedeng sumang-ayon. Paumanhin. Dr. Gyu, kahit 1 bilyon ay hindi sapat. Ang paggalang sa magulang ang pinakamahalaga. Para lang sa maliit na halagang ito, gusto niyong sirain ang aking pangako. Sa huling sandali, hindi lang pera ang usapan, kahit ibigay niyo ang buong angkan. Hindi ko pa rin maaaring pumayat. Basta iligtas nyo ang lolo ko. Iaalay ko ang buong pamilyang Su. Hala, hindi ba't sinabi ko na ito, kahit ibigay niyo ang angkan? CJ, bukod sa aming angkan, handang ipakasal ang sarili ko. Hindi pwede. Hindi, may asawa na ako. Dr. Gyu, kayo ang makalangit na manggagamot. Basta pumayag kayo. Gagawin kong maging espesyal na kaibigang babae. Ha? Gusto mong maging espesyal kong kaibigan? Kahit walang label. Malinis at dalisay ang pamumuhay ko. Hindi ko ayaw iligtas ang lolo mo. May pangako ako sa aking maestro. Hindi muna ako makakapanggamot sa loob ng 3 taon. Kailan ba kayo makakapaggamot, si Fig? Sa 7 araw ay tapos na ang 3 taon. Tutulungan ko na ang lolo mo noon. Ayos, tanggapin niyo po ang perang ito. Hoy, hindi ko tatanggapin ang hindi ko pinaghirapan. Pagkatapos ko gumamot sa kanila ako tatanggap. Sige, salamat ay tutuparin ko ang lahat ng pangako. Ito ang simbolo ng aming angkan. Kapag may problema kayo sa hinaharap, ipakita niyo lang ito at tutulungan kayo. Tatlong taon na. Sinunod ko ang huling habilin ng maestro ko. Nagtapos na ang 3 taon. Makakapaggamot na ako ulit. Pag nagamot ko na ang patriarch ng Su family, alam kong tutuparin ni Su Kingsu ang kanyang mga pangako. Talaga bang susunod sa akin si Su Kingsu? Ang ganda rin naman niya. Naku, Gu Qingchuan, anong iniisip mo? May asawa ka na. Pag nalaman ng asawa mo, magagalit yun. Mahal-mahal. Nakainom ka na naman. Wala kang pakialam kung uminom ako. Ano ba? Lalaki ka naman. 3 taon na, wala ka nang ginawa kundi maglinis, magwalis at magpunas. Ano ba silbi mo? Asawa. Ano nang tawag mo sa akin? Asawa. Ako ang iyong may bahay. Ikaw ang asawa ko. Gu Qingchuan, lagi kong pinapangarap na pakakasalan ko ang isang dakilang lalaki. Iginagalang ng lahat. Nais ko lang sanang mga laga sa pamilya ng payapa. Ngunit ikaw, umaasa ka sa babae, wala kang naabot, walang paninindigan, walang ambisyon. Asawa, nagbago na ako. Hintayin mo lang ako, mapapatunayan ko sa'yo. 3 taon na kitang hinihin. Hanggang kailan pa? Kahit bigyan pa kita ng 10 taon o 20 taon, ganito ka pa rin. Asawa, maniwala ka sakin. Totally nagbago na ako. Tama na. Sino bang babae ang hindi nagnanaas ng lalaking kakalinga sa kanya? Ngunit ikaw, wala kang ginawa kundi umasa sa akin. Ako na babae. Ako ang naghahanap, nagpapakalasing sa negosyo. Alam mo ba? Asawa, lasing ka na. Magpahinga ka muna. Gagawa ako ng pangalis ng lasing. Ayoko sa lalaking puro. Paghuhugas ng pinggan lang ang alam. Gu Qingchuan, gusto ko ng lalaking marangal at may kakayahang buhayin ang pamilya. Kung hindi lang sinabi ni Lolo na pakasalan ka, akala ko magbabago ka. 3 taon na. Ngunit, ganito ka pa rin. Sobrang pagkabigo mo, Gu Qingchuan. Hala, anak, bakit ka ganyan kalasi? Nanay, wag mo akong pakialaman. Malaking problema ang hinaharap ng Linfa. Gusto kaming bilhin ng 1 li. Nakipagkita ako sa maraming tao at uminom ng napakarami. Inay, wala na akong magawa. Mawawala na ang Lin family. Ang Wanli ng mayamang Fang family. Nako, wala na tayo. Lubog na tayo. Ang anak ko, ang dating pinakamaganda sa bike
ay napangasawa ka pang walang kwentang lalaki, napakasamang swerte. Naghihirap na si Cheng Cheng, wala ka namang nagawa. Inay, Huwag mo akong tawaging nanay, hindi ko ikaw anak, kahihiyan. Anak, huwag kang mag-alala, may paraan dyan. Malaki man ang impluensya ng One Family sa North City, malaki rin ang kapangyarihan ng Kim Family. Balita ko, yung bunso ng Kim Family, kakagaling lang sa abroad, doktor pa sa medisina. Hindi ba't nanliligaw siya sa'yo Puntahan mo at humingi ng tulong. Nanay, kasal na po ako eh. Ano naman kung kasal, pwede naman kayong maghiwalay. Hindi mo naman ginagamay yang walang kwentang asawa mo, hindi man lang kayo magkadikit. Diborsyo na. Ako na ang bubungad sa bisita. ako na po, nanay. Sinong pumayag sa'yo? Nanay, pakalma po kayo. Masama sa atay ang gali. Baka magkasakit kayo. Wala akong sakit, ikaw ang magdudulot. Umalis ka riyan, tamad. Seryoso ka bang maghihiwalay tayo? Kapag asawa mo, siya ang iyong kapalaran. Sinasaktan ko ang sarili ko. Sa pagpili ng katulad mo. Maniwala ka sa akin. Nagbago na talaga ako. Kaya kong iligtas ang Lin family. Nako, anong naririnig ko? Ang lakas ng loob mong walang ambag. Ikaw pa ang magnanais na iligtas ang aming angkan. Tuloy po kayo, Ginoong Kim. Ching Cheng, anong inaantay mo? Batiin mo na si Ginoong Kim. Ang ganda mo pa ring tulad ng dati, Ching Cheng. Alam mo ba, hindi kita makalimutan itong mga taon, araw-gabi kitang iniisip sa abroad. Ginoong Kim, wag po ganyan. Wag niyong sabihin iyan sa harap ng asawa. Siya ang asawa mo? Sinabi na sa akin ni tita. 3 taon ng kasal sa walang kwentang to, di man lang kayo naghawakan. Itong walang kwentang to, karapat dapat maging asawa ng beauty queen ng North City. Ching Cheng, alam kong binibili ng One Family ang Lin Group. Bigyan mo ako ng chance. Sagipin ko ang Lin Group, papaunlarin ko ang negosyo ninyo. Para maranasan mo kung paano alagaan ang tunay na lalaki. Hooray! Young Master Kim, sasabihin ko sa'yo. Huwag mong guluhin ang asawa ko. Putang ina, bitawan mo. Naglakas loob kang manakit sa akin. King Chuan, bitawan mo. Bitaw, kaya mo ba talagang awayin si Young Master Kim? Nagbago na ako, promise. Kaya kong iligtas ang Lin. Isang tawag lang. Tumahimik ka nga, walang kwentang tao. Akala mo kung sino ka ha? Puwer. Tumingin ka sa salamin. Isang tawag lang, solved na. Akala mo talaga ang importante mo. Maghiwalay na kayo ng anak ko, huwag mong sayangin ang buhay niya. Ma, tama na yan. Hindi ako maghihiwalay kay King Chuan. Anak, 3 taon na kayong kasal sa hampas lupang to. Wala siyang ginawa kundi maging house husband. Ano pa ba ang silbi niya? Si Young Master Kim ay mayaman at successful. Galing sa prominenteng pamilya. Doktor pa sa medisina. Kung ikakasal ka sa kanya, maliligtas ang pamilya natin. Ma, para sa'yo, sawi lang ang buhay ko. Anak, suwail ka. Ang Lin Group, pinaghirapan yan ng tatay mong patay na. Kung mawawasak yan dahil sa'yo, paano ako haharap sa tatay mo? Ikaw, anak, grabe ka. Papatayin mo ako sa galit. Ma, ano nang nangyayari? Ma, Ginoong Kim, di ba't doktor ka? Nagaling abroad, tingnan mo nga ano nangyayari kay inay. Walang test results. Di malaman kung anong sakit ni tita. Dal iyan nyo, dalhin sa ospital. King Cheng. Mainit ang dugo ni inay, nagkabara sa puso. Mabuti pa nga naglabas ng nakatengang dugo. Di na kailangang mag-ospital. Nagsuka na ng dugo si tita. Anong balak mo, manugang na walang kwenta? Tradisyonal na doktor ako. Kapag naubos na ang namuong dugo, inom siya ng mga halamang gamot sa ilang araw. Pag ospital muli agad, libo-libo gagastusin. Alam ko na, wala ka lang talagang pera. Tama na ang away, dalhin na natin si inay. Ni hindi nga niya malaman ang sakit. Maniniwala ka ba sa kanya? Isang acupuncture lang kay inay. Panahon pa ng mga unggoy ang acupuncture. Basurang paniniwala pa rin yang TCM. 5,000 taong kultura ng Jiang Province. Ang misil ay may malalim na karunungan. Hindi mauunawaan ng tulad. Dayuhan ng puso. TCM. Pseudoscience lang yan. Ang kayang gamutin ng Western medicine. Kaya rin ang gisil, at masigit pa. Ching Cheng, doktor ako. Siya galing sa kung saang eskwetero. Sino ang paniniwalaan mo? King Chuan, kaya mo talaga? Mahal, tiwala ka sa akin. Sige, tatawag ako ng ambulansya. HMPH, kung magising man si tita ngayon, luluhod ako tumingi ng tawad. Bigyan pa kita ng 100 milyon. Ngayon panoorin mong mabuti ang himala ng gisil. Ano ito? Abang-abang na ito naninira lang ng eksena. Akala mo makakapagpagaling ng karayom mo? King Chuan, sabi mo magigising na si mama? Bakit hindi pa siya gumigising? Ching Cheng, huwag kang maniwala sa kanya. Ako ang magpapagising kay tita. Huwag. Delikadong galawin ang karayom.
Paano ka nakikipag-usap sa akin? Doktor ako galing abroad. Doktor ka man, hindi ka marunong magpagaling. Gagaw ka, kung masira ang kalagayan ni tita, may pananagutan ka. King Chuan, hayaan mo na si Kim. Ginoong Kim, pakikuha na ang iligtas mo si Mama. Pwedeng tignan niya, pero huwag galawin ang karayom. Tama na, King Chuan. Hindi man maganda trato ni Mama sa'yo. Nanay ko pa rin siya. Bakit mo ginagawa ito sa amin? Ginoong Kim, pakiusap. Tulungan mo si Mama. Mahal, sumusumpa ako. Kaya ko ito pagalingin. Mama, Tumigil ka, ako na ang bahala kay tita. Ma, kamusta ka na, Ma? Kanina masikip at masakit ang dibdib ko. Ngayon ay guminhawa na, parang wala na ang sakit. Nakita nyo? Mas magaling ang kanluraning medisina. Walang kwenta ang tradisyonal. hinimay ko ang ina ko gamit ang gintong kara. Wala kang kinalaman dyan. Pinagaling ka ng biro mo? Mukhang gustong pumatay ng amo nitong asawang lalaking nakisama sa pamilya Lin. Kung hindi dahil sa tiyahin ko kanina, malamang hinumitay na ako. Huwag kang magbintang ng walang basihan. Talaga namang si Gu Qingchuan. Lakas ng loob mong pumatay ng amo. Ikaw na doktor ka pa naman. Mas mabuti pa ang lalaking nasa bahay. Inay, ako talaga ang nagpagaling sa inyo. Huwag ninyong maliitin ang aking kakayahan. Gu Qingchuan. Ikaw na nakisama sa pamilya. Manghihimagsik ka pa. Pangahas mong makipag-usap sa akin ng ganyan. Aray! Walang kwentang kakayahan. Malaki naman ang angas. Ching-cheng, huwag mong sayangin ang oras sa kanya. Nasa prime ka ng buhay mo. Dapat pakasalan mo ako at makipaghiwalay sa kanya. Pakasalan mo na ako. Ako ang karapat-dapat sa pagtitiwala mo. Alisin mo ang maruming kamay mo sa asawa ko. Gu Qingchuan. Lumabas ka na sa pamilya Lin. Ayaw na kitang makita muli. Para talaga ito kay Kincheng at sa pamilya Lin. Huwag na kayong magalit pa. Natanggal na ang gintong karayom. Kapag nagalit kayo ulit, malamang mahihimatay kayo. Mahihimatay ako. Kagagaling ko lang sa panggagamot ni Young Master Ji. Paano ako mahihimatay? Inay, ano nang nangyayari sa inyo? Bakit? Nawalan talaga ng malay si tita? Sabi ko na sa inyo eh. Ayaw niyo maniwala. King Chuan, Huwag kang mag-alala mahal, gagaling siya. Kahit ako na doktor, hindi ko magamot. Langgam ka. Ching-cheng. Dalhin na natin si tita sa ospital. bakit ang tagal ng ambulansya? 3 segundo na lang gigising na siya. Akala mo talaga manggagamot ka? 3, 2, 1. Nay, Bigla na lang ako ng itim ang paningin. Ano bang nangyari? Si Ginoong Kim ba ang tumulong sa akin? Inay, si King Chuan po ang gumamot sa inyo. Naku po. Sino kanina ang nagsabi na kapag nagawa kong gumaling siya, magmamakaawa sa akin? Imposible ito. Hoy Per, harap-harapan ka na, bulag ka pa rin. Anong klaseng pagtutulis ito? Paano ito nangyari? Sabi ko na sa inyo eh, mayaman ang tradisyonal na medisina namin. Di mo mauunawaan sa kababaan mo. Ang ginamit ko, Tei Shenzhen ang tawag. Anong tayi Shenzhen? May ganitong uri ng pagtutulis, kalakalan, kabaliwan. Nagkakalat ka lang ng kalokohan. Nagkaroon lang ng konting pagdurugo si tita. Makakabangon din agad sana. Ikaw, parang swerteng-swerte lang. Wala ka talagang alam, wala na akong pakialam. Sumang-ayon ka na kanina, nagising na ang nanay ko. Dapat mo nang bigyan ako ng 100 milyon at magmano sa akin bilang pagsisisi. Ako, doktor ako sa medisina. Paano ako luluhod sa isang palpak? Lene, ang mga salita mo bilang doktor, itinatwa mo na ngayon, iba talaga pag nakapag-abroad. Natuto kang magtaksil sa salita. Tumigil ka na nga. Si Ginoong Kim ay napakadakila. Gu Qingchuan, walang respeto ka. Pinipilit mo pa siyang lumuhod. Tama, ako na isang doktor. Hindi luluhod sa isang walang kwenta. Kung ayaw mong lumuhod, ngunit panigurado, papaluhurin kita ng 3 araw. Luluhurin mo ako ng matagal? Huwag kang magpakalunod sa salita. Gu Qingchuan, kailan ka hihinto? Sarahan mo nga ang bibig mo. Nanay, siya ang nanguna. Sasampalin kita kapag hindi ka tumigil. King Chuan, tama na. Nanay, huwag ka nang magalit. Ingatan mo ang kalusugan mo. Tita, magpa-check up ka na. Kumpletuhin ang examination. Gumaling na ang nanay ko. Kahit magpa-komprehensibong check, walang problema yon. Ikaw na nagsabing okay lang, okay na. Anong klaseng tao ka ba? Mas naniniwala ako kay Master Kim. Tara na, Master Kim, samahan mo na lang ako sa ospital, anak. Salamat. Tatlo taon ng mag-asawa. Unang beses mong hinawakan ang kamay ko. Huwag kang mag-alala, mahal. Ipaparamdam ko sa'yo na ako ang taong mapagkakatiwalaan mo habang buhay.
Hello. Dr. Gu, tapos na ang 7 araw. Lalong lumala ang sakit ni Lolo. Nakasakay na kami ng pribadong eroplano papunta North City. Nakatira muna kami sa Hotel Emperor. Saan kayo? Susunduin ko kayo agad. Nawalan ng malay si Lolo kanina. Hindi na tayo pwedeng mag-aksaya ng oras. Nasa bahay ako, sunduin mo na ako. Sige, pupuntahan kita agad. Pumunta ka muna sa may gate. Hoy, teka muna. Rush hour ngayon sa North City. Mula Hotel Emperor papunta rito. Abot 30 minutos yan. Aabot pa kaya? May paraan ako, huwag kang mag-alala. Naku. Ang lakas ng impluensya ng Su family. Patipiran dito sa North City walang traffic. Maiintindihan mo rin sa tamang panahon. Talagang kayang-kaya ng Jiangsu Su family. 0 minuto na ang nakalipas. Nasa na nga ba ang heres ng Su family? Napakayaman naman ng Su family. Chopper kaya ang sasakyan niya? Gu, sakay na po tayo. Akala ko naman helicopter ang sundo mo. Bawal ang helicopter sa urban areas. Kailangan pang kumuha ng permit. Wala ng oras, emergency ito. Sige na nga. Ang ganda ng motorsiklo, ang pogi. Bilis, Sige na, sasakay na ako. Hala, ay, saan ako hahawak? yakapin mo ako. Ha? Hindi tama to. Pangalawa pa lang nating pagkikita. Pinapayakap mo na agad ako. Hindi bagay ang magkalapit na lalaki't baba. Magsiselos ang asawa ko kung malaman. Wala tayong choice sa emergency. Ikaw ang nagsabing yakapin kita. Dal, delikado ang yakap mong yan. Saan ako pwedeng humawak? Sakyan mo ang baywang ko. Ganito ba? Higpitan mo ang yakap. Hindi ba mahigpit itong yak? Ayoko namang sobrang higpit. Anong kinatatakutan? Sabi ko na, basta ma-cure mo lang. Ang lolo kong may sakit. Lahat ng sa Su family ay sayo, pati ako. Sayo din ako. Teka lang. Huwag na nating pag-usapan to. Sabi ko na nga, may asawa na ako. Eh ano naman? Pagtatalaga ko na may sayo. Ano na masama sa pagyakap ngayon? Anong ibig mong sabihin? Hindi pwede. Hindi. Kung wala namang ganon, bakit ang bilis ng tibok ng puso mo? Ako. Yakapin mo ako. Alis na tayo. Hoy, Sandali, wala pa akong helmet. Ama, nauubusan ka na ng bait. Ang angkan naming So ang pinakamakapangyarihan sa Jiang Province. Malaki ang imperyo namin, kayang tapatan ng yaman ng bansa. Paano nyo ipapasa sa isang babae? Si Su Qingshui ay babae lamang. Walang sapat na karanasan. Bakit sa kanya nyo ipagkakatiwala ang So? Bakit hindi sa akin? Kahit anong sabihin ko, ako pa rin ang pangalawang anak ninyo, at lalaking tagapagmana ng pamilyang So. Ama, malamang may malubha kayong sakit. Nawawala na sa sarili. Paano nyo mapapayagang si Su Qingshui, na babae lang ang mamahala sa pamilya? Hindi ko hahayaang mangyari ang ganitong kalokohan. Ang pamilya So ay mamayani, sa ilalim lamang ng aking pamumuno. Sino? Kumusta po, Panginoong So? Panginoong, pasok ka. Kumusta po, Panginoong So? Panginoong, bakit dinala ni Su Qingshui ang puno ng pamilya sa Hilaga? Nalaman mo na ba? Ayon sa aking ulat, dinala niya roon ang puno ng pamilya para gamutin ng doktor na si Go, na sinasabing napakagaling. Hindi nagagaling ang aking ama. Wala na raw 3 araw ang itatagal. Sino ba ang doktor na Go na ito? Anong karapatan niyang magpakilalang dalubhasa? Paumanhin po, wala akong nalaman. Maraming misteryo sa taong ito. Walang kwenta. Ano ba ang silbi mo? Alis. Lumayas ka. Yang Dr. Go na yan. Sa palagay ko, peke lang yan ni Su Qingshui para magpakitang mabuting anak. Artista lang ang dinala niya, walang katotohanan. Kung magpapanggap siya, mas magaling akong gumawa ng dula. Maghahanap ako ng totoong sikat na doktor upang patunayan sa lahat na ako ang tunay na mapagmalasakit. Hoy, Xiaozu. May sakit si Lolo, bakit hindi ka sa tabi niya? Saan ka galing? Sino itong dinala mo? Tiyo, ang sakit ni Lolo, kahit mga dalubhasang doktor ay di makalunas. Kaya naghanap ako ng ibang paraan. Pinatawag ko si doktor, emergency ito. Payagan niyo muna siyang gamutin si Lolo. Mamaya na ang paliwanag ko. Sandali. Dr. Go, isang hamak na doktor? Batang-bata't mukhang pulubi pa. Karapat-dapat bang tawaging dalubhasa? Tiyo, hindi niyo po alam ang sitwasyon. Unahin na natin ang buhay ni Lolo. Tumigil ka. Ama ko siya, responsibilidad ko ta. Di ko sisiraan ang sarili kong ama. Tsaka, nakiusap na ako kay Dr. Hua Changqing. Pangalagaan ang kalagayan niya. Huwag ka nang makialam.
Ching Shui, nakakapagod ka talaga. Kung magpapanggap man lang sana, nang matandang mukhang kapanipaniwala. Ano pong sinasabi nyo? Wala, palasan mo yung pekeng doktor na yan. Ginang Su, mauna na po muna kayo. Kung hindi magtatagumpay ang doktor na dinala, ako na ang papasok pagkatapos. Pero kung hindi talaga kaya, Basta may hininga pa, kakayanin ko. Talagang laging may kakatuwang pangyayari, lalo na ngayong taon. Isa kang probinsya nung hamak, may lakas ng loob ka pang magsalita. Tingnan mo naman itsura mo. Wala kang mukhang doktor. Ang kakayahan sa medisina. Hindi sinusukat sa edad. Ang yabang mo naman. pwede naman huwag si Tio, pero ako dapat ang pumasok. Yung doktor na inanyayahan, kaya ba talagang pagalingin si Lolo? Kung may mangyari man kay Lolo, hindi kita patatawarin habang HMM, karaniwang tao pag narinig, ang prestihiyo ng pamilyang So. Manginginig sa takot, pero itong si Go, hindi natakot. Baka may talino nga siya, delikado itong lalaking ta. Kailangan ko siyang paalisin. Xiao Dai, tulungan mo akong akitin ito. Medyo interesante. Array. Naku, miss, anong nangyari sa'yo? Ako, hilo ako, ito ang room key ko. Dalhin mo na ako sa kwarto ko. Tawagan na lang natin ng ambulansya. Ah, hindi na. Luma na tong sakit ko. Mawawala to pag nakahiga. Hindi mo naman tatanggihan ang imbitasyon ng isang babae, di ba? Siyempre naman, kung ganyan ang sinabi mo, tutulungan kita kahit ano pa yan. Walang lalaki sa mundo ang makakatakas sa akin, si Xiao Dai. Mukhang yung 5 milyon ni Boss Mi, madali na lang makuku... Sige, magpahinga ka na. Aalis na muna ako. Huwag kang aalis. Di ba sabi mo mag-isa kang magpapahinga? Eh di ba nakakahiya ako rito? Gumiginhawa na ako ngayon. Gusto lang kitang makausap. Nen, kung okay ka na nga pala, mas dapat na akong umalis. Mag-isa tayong dalawa sa kwarto. Pangit sa reputasyon mo to. Array, sumasakit na naman ako. Ano na namang drama mo? Masakit ang dibdib ko. Pwede mo ba itong tignan? Parang hindi tama to ah. Sige na nga, tingnan mo na. Kumakabog ang dibdib ko sa'yo. Ang sakit talaga. Probinsyano lang ako eh. Ang imo naman. Mga bulag sila sa'yo. Pero pag nakikita kita, ang pogi-pogi mo talaga. Nahihilot kinakabahan ako. Naku, parang may mali sa narinig ko. Gusto mo bang manligaw sa akin? Oo, nililigawan kita. Kung may lakas ka ng loob. Wala akong lakas ng loob. May asawa na ako. At mahal na mahal ko siya. Hanap ka na lang ng iba. Walang pasang ayaw ng isda, walang lalaking ayaw sa bulaklak, mas mabango ang ligaw na bulaklak. Subukan mo, malalaman mo ang lasa. Bilis na, hindi na ako makapaghintay. Ano ba ang nagmamadali sa'yo? Malinaw na sinabi ko, di mo pa rin naiintindihan. Talagang hindi ko nauunawaan. Hindi mo kailangang umintindi, hayaan mong alagaan kita, mas mabuti pa sa asawa mo, mas gagaan ang pakiram. Ang itinatanong ko, ang gulo ka ba ng pamilya So? Bakit mo? Ang gwapo mo kasi, di ko mapigilan ang sarili. Gusto sana kitang. Tropa tayong mga biyuda. Bakit ka nagmamalinis? Si Suming ba ang utos sa'yo? Sinong Suming? Aling Suming? Kung tatawagin mo akong Demenyita, edi Demenyita na ako, lalandiin talaga kita kahit Demenyita. Ayaw mo bang, magka-moment tayo, sa isang magandang gabi? Hindi mo ba gustong tikman ang ligaw na bulaklak? Tama ang kasabihan. Mas masarap ang paboritong pagkain. Pero kahit nakakasawa na, hindi naman may sakit. Kung pumitas ka sa labas, baka magkastig ka pa. Saan ka hihingi ng tuloy? Sa mga poster sa kalsada. Ano daw? Sinong may sakit? Sasabihin ko na, Beb, halatang may sakit ka. Yang ligaw mong bulaklak, tinikyan na masasaktan ka pag hinawakan. May sakit ka. Ikaw ang may sakit. Lahat ng pamilya mo may sakit. Ayaw mo pa sa libreng alok. Ang tanga-tanga mo talaga. Neng, tanong ko lang, nitong mga nakaraang araw, gumamit ka ba ng proteksyon? At saka, yung maselang parte ng katawan mo, may lumalagong maliliit na, bukol na hindi masakit, walang kirot o pangangati. Ikaw, paano mo nalaman? Di ba't sinabi ko na, magpatingin ka sa ospital, nasa unang yugto pa lang ito. Totoo ba yung sinasabi mo? Mukhang hindi mo talaga alam. Bakit ka pinadala ni Suming? Sa totoo lang, doktor ako, si Miss Suang, nagpakuha sa akin para kay Lolo Su. Pinipigilan ako ni Suming, kaya kanya pinadala. Magaling akong doktor, higit sa iniisip mo, kaya ang sakit mo, kayang kong malaman sa isang tingin. Totoo pala. Kung hindi ka naniniwala, magpa-check up ka, pero kung matagalan, baka hindi na ito magamot. Dok, pasensya na. Ako, oo, aminado ako. Si Suming ang nagutos sa akin. Kapag nailiban kita ng isang araw, bibigyan niya ako ng 5 milyon. Kita mo, sabi ko na si Suming na.
Doktor, pakiusap tulungan mo ako. Kung nakita mo ang sakit ko, tiyak na kaya mo akong iligtas. Kaya mo akong gamutin, di ba? Ayoko nang may iniindang sakit. Di ba't sinabi ko na, magpakonsulta ka sa ospital. Nasa simula pa lang ito. Di ka dapat ang ganitong sakit para ako ang gumalaw. Dr. Hua, kumusta na ang tatay ko? Atake sa puso ni Mr. So, lubhang malubha na ang kalagayan. Kahit mayaman at makapangyarihan ang angkan nyo, sa pagpapagamot kay Mr. So, ginagastusan ng malaki. Binigyan ng magandang serbisyong medikal. Ngunit wala nang magagawa para kay Mr. So, Dr. Hua, di mo rin maliligtas ang lolo ko. wala nang magagawa ang modernong medisina. Pero ang acupuncture ay makapagpapatagal ng 10 araw. Gagamit ako ng Huetian na karayom. Maaaring pahabain ang buhay ng lolo mo ng 1 buwan. 1 buwan lang. HMM. Binibini. Lahat ng doktor sa bansa walang makakapigil. Kung may makapagpanatili ng buhay ng lolo mo ng 7 araw, pangunahing doktor na yon sa mundo. Hindi ako nagyayabang, si Hua Chanqing. Ako mismo ang magpapagamot. Mabibigyan ng 1 buwang buhay ang lolo mo. Ano pang kulang sa'yo? Pagkatapos ng 1 buwan, Mawawalan na ng liwanag. Kahit ang mga Diyos walang magagawa. ito, paano ito pwede? Su Ching Shui. Si Dr. Hua ay bihising manggagamot. Sa tulong niya, nailigtas natin siya sa kamatayan, para mabuhay ng konti. Di ba sapat na to? Tio, masyadong maikli ang 1 buwan. Papasukin natin si Mr. Gu. Eksperto siya sa acupuncture. Baka mailigtas pa niya si lolo. Sino ba yang si Mr. Go? May mas magaling pa ba sa acupuncture kaysa sa akin? Katawa-tawa, Dr. Hua, ang pamangkin kong ito, bata pa at walang muwang, pasensya na po kayo sa kanyang pagiging bastos. Ching Shui, humingi ka ng tawad. Iyo, nagmamadali tayo. Palunurin mo na si Mr. Gu. Su Ching Shui. Wala ka talagang takot sa kamatayan, ha? Marunong ba maggamot yang gun na yan? Niloloko ka lang niya. Subukan mo kung ayaw mong maniwala. Nakatakas na yan ngayon. Hindi yan magpapakita. Hindi totoo. Nangako siya sa... Hindi ka naniniwala, ano? Sa isabayan kita ng pastahan. Paglabas mo, siguradong wala na siya. Miss Hasu, kamusta na si lolo? Hi, Bakit nandito ka pa? bakit nga ba ako nandito? Katulad kong tao, walang babae na manging akit sa akin, at maaakit pa nga. Ikaw. Bantayan mo si lolo ko. Hi, Doc Gu, tulungan mo si lolo ko. ang lakas ng tama. Tingnan natin kung ano makikita mo. Ang puso ni Lolo Su, 4 na malalaking artery ang barado, at matanda na siya. Kahit heart transplant, mahirap ng malunasan. Bata. Sa palso lang alam mo na ang kay Lolo So, 4 na malalaking barado. Ano ba pinagsasabi mo dyan? Doc Gu, ano gagawin natin? May paraan ka ba? Huwag ma-stress, di kayang lunasan ng western medicine. Pero kaya ng acupuncture ng Gizian, basta ako ang gagawa. Gagawin kong mabuhay si Lolo, ng karagdagang 0 taon. 10 taon? Ikaw talaga. Puro kakalokohan eh. 10 taon pa nasabi mo. Oo nga, lahat ng doktor dinala namin. 7 araw na lang daw si Tat. Tapos ikaw 10 taon agad. Hoy, parang paniki na may mga balahibo ng manok. Anong uri ka ng ibon? Miss Su, ito ang doktor na hinanap ni Sumi. Rumispeto ka. Kinukuha ko ng 50 milyon ng pambihirang doktor. Si Hua Chanqing, ang dakilang henyo. Ikaw na batang hamog pa lang. Nang ahas pang magpasikat kay Guan Gong. Ako si Hua Chanqing. Ah, sige, Hua pala, paumanhin po. Alam mong nagkamali? Kung humihingi ka ng tawad, lumuhad ka. Hindi ba't mahalaga sa inyong TCM ang linya ng pagtuturo at senyoridad? Hoy! Ang tradisyonal na gamot ay puno ng pagbabago. Kahit bata ang binatang ito, hindi ibig sabihin di siya magaling. Tama si Jihua, napakabukas pala ni Jihua. Di tulad ng iba, 50 taon akong nag-aral ng acupuncture. Habang lumalalim ang kaalaman, lalong humihirap ang TCM. Mahirap, napakahirap talaga. Merong banal na karayom si Jihua, pero nananatiling mapagkumbaba. Bihirang katangian yan. Haha. Banal na karayom, pangkaraniwan lang yang teknik. Pero para kay Lolo Su, kulang pa yan. Manluloko ka. Hinahamak mo ang banal na karayom. Mukhang di mo kilala si Jihua. 50 taon na ang nakalipas. Tinaguriang henyo siya ng TCM. Naging estudyante ng doktor ng bansa. 19th na henerasyon ngayon. 30 taon na ang nakaraan. Naging malubha ang gobernador. Walang makagamot. Si Jihua ang gumamot. Pinagaling niya ito. 10 taon na ang nakalipas. Sumulat siya ng librong. Ginagamit sa mga universidad. Kailangang basahin ng mag-aaral. Kamakailan lang. Pinuntahan pa siya ng gobernador. Alam ito ng lahat. Ang galing pala niya. Mga titulo lang yan.
Ang tunay na doktor ay ang pagalingin ang may sakit. Sikat na sikat ka pala. Tama ang sinabi mo, pero mababang antas pa rin niyang karayom. Di nito mapapagaling si Lolo Su. Hoy, bata, huwag mo akong hamakin. Sino bang nagturo sa'yo? Saan mo nakuha ang kapal ng mukha? Hahaha. Baka mamatay ka sa takot. Ikaw talagang walang galang na tao. Gusto mo tawagin ko ang mga gwardya? Baliin ang binti mo. Dr. Gu, tigil-tigilan mo na. Lolo Hua, kanina mo pa sinabi. Ang acupuncture ay mas mahirap kaysa umakyat sa langit. Baka sa inyong level. Kulang pa ang kakayahan nyo. Bakit parang madali lang para sakit? Gago ka. Sasabihin mo kulang ang talino ko? Anong paraalan ng pagtusok ang alam mo? Wuji ba o Miao Zuan na teknik? Wujay. Miaoksuan. Hindi ko alam pareho. Hahaha. Ni Wuji at Miao Zuan nga, nagmamagaling ka pa tungkol sa acupuncture? Matapat lang akong tao. Nagsasabi ng totoo. Talagang di ko alam. Nahayag na ang tunay mong ugali. Nagpapanggap ka pa. Saan ka humakat ang ekstrang ito, Su Ching Shui? Ni pang eksena pangit pa. Anong sinasabi mo? Anong artista-artista? Legit na doktor si Dr. Sabi ko lang di ko alam. Pero ibig sabihin may alam ako. Yang mga third class na technique. Ayaw ko talagang matuto. Magpanggap ka pa. Sige, kunwari ka. Tapos na ang palabas na ito. Taga Su Ching Shui ka, gaano kalaking pera ang binigay niya sa'yo? Dablihin ko ang presyo. Kunin mo ang pera at umalis ka na. Binibining Su, ang usapan ay buong yaman ng Angkan Su. Ang ibibigay ko ng buong puso. Su Ching Shui, ikaw. Ibinigay mo ang buong angkanso? Lahat ng yaman ng angkans ay wala sa halaga ng buhay ni Lolo. Kailangan mo pa ba ng tulong ko, Binibining Su? Kung mabubuhay si Lolo ng 10 taon pa, ibibigay ko lahat. Maniniwala ka pa sa kanya, kesa sa ika-19 na henerasyon ng pambansang doktor ng tradisyonal na medisina? Daw eksperto ka sa acupuncture? Sagutin mo. Para sa atake sa puso, gaano kalapad ang karayo? Gaano kalalim ang pagtusok? Anong pressure point ang ginamit? Coiling o straight insertion? Batang hamak ka, nephew ng apprentice ko lang ang edad mo. Ang kapal ng mukha mong magmalaki, wala kang galang. Ipinanganak ako sa pamilyang manggagamot, 5 taong gulang palang naglalaro na ng halamang gamot. 10 anyos nang maging apprentice ng pambansang doktor, 50 taon nang nagpapagamot, libo-libo nang nailigtas, naglalakbay ako sa buong mundo, at iginagalang na parang Diyos. Ngayon ikaw ang magpapahiya sa akin. Sa tradisyonal na medisina, mahalaga ang seniority. Senioridad man o edad, lolo mo na dapat ako. Walang utang na loob. Isinumpa mong traidor. Ano ngayon? Nasisiraan na ako sa galit sa'yo. Hoy Lao Hua. Lao Hua, matanda na kayo. Baka masiraan kayo sa sobrang init ng ulo. Dr. Gu, wag mo nang paasahin sila, Uhwa. Sige, titigil na ako. Ngayon ipapakita ko sa inyong lahat ang tunay na galing sa akupuntura. Kung paano ito dapat gawin. Titingnan ko kung paano ka makakapahiya sa akin. Ayokong hamakin ka. Pero ngayon, ikaw ang nagpakumbaba sa harap ko. Hoy go. Bago ka magsimula, babalaan kita. Ang nakahiga dyan ay ang puno ng Su family at aking ama. Kapag nabigo ka o napatay mo siya, hindi ka aalis dito ng buhay. Tio Er, hindi tama ang pananakot. Hayaan mo na, parang hangin lang yan. Kapag itinuro ko na ang karayo. Ang ningning. Nakakabulag. Ito ay Tai Shenzhen ng pamamaraan. Hoy, Hualaw. Ano ba yung Tai Divine Acupuncture? Tai Divine Acupuncture. Ito'y sekretong teknik ng hari ng mga manggagamot. Isang eksklusibong sining ng paggamot. Ang pinakamataas na antas ng acupuncture. Si Hua Chanqing, ika-19 na henerasyong tagapagmana ng hari ng mga manggagamot, nagpapakumbaba sa punong guro. Punong guro. Si Ifigo pala ang punong guro ng hari ng mga manggagamot. Bata pa siya. Manong Hua, sigurado ka ba? Siya ang punong guro. Walang duda. Akala ko hindi ko na makikita ang nawawalang Tai Divine Acupuncture. Ngayon ko lang ito nasal ayan. Pwede na akong mamatay ng matahimik. Patawarin ninyo ang aking kapangahasan. O punong guro. Tumindig ka. Pinatatawad kita, at hindi ka naman tagasunod ko. Dahil nakilala mo ang Tai Divine Acupuncture. Sabihin ko na ang totoo. Ako ang ika-negatibo 17 na punong guro. Chanqing ay nagpapatira pa sa inyo, Lolo. Tama na. Tama na. Sabi ko nga hindi kasalanan mo. Naggagamot ako kay Lolo Su. Kailangan ng konsentrasyon. Opo, opo. Hindi ko akalain. Manong Hua, apong pangaral pala ni Ifigo. Binigyan ko ng lunas si Pangulo ng Suklan, Inasu. Naibsan na ang kanyang sakit. Ano? Ganun na lang ba kadali? Nasaan ako? Ama, nagising ka na rin sa wakas. Ching Shui, ano ang nangyari? Lolo, malubha po kayong nagkasakit. Muntikan na kayong hindi na isalba. Buti na lang dumating si Dr. Gu. Kaya po kayo nailigtas. Salamat sa pagliligtas mo, Dr. Go. Ama,
Eto si Su Qingxue. Para lang mailigtas ka, ipinamigay niya ang lahat ng ari-arian ng suklan. Bastos ang tono mo sa dakilang manggagamot, taglay niya ang Tai Divine Needle. Kahit pa kayo ang pinakamayamang angkan, anong silbi ng kayamanan kung wala ng buhay? Wala ang kayamanan, kung wala ang kaluluwa, paano mo ito may enjoy? Totoo pong sinabi ni Emma Su na ibibigay niya ang lahat ng ari-arian sa akin. Pero napakarami ng inyong kayamanan. Paano ko ito mapapangasiwaan? Mas mabuting, kayo na lang po ang magpatuloy sa pamamahala. Dr. Go. Tama ang sinabi ng matandang ito, ang kayamanan, ang kapangyarihan, walang saysay kung mawawala ang buhay. Lahat ay pansamantala, mga ilusyon lamang. Kayang kitain muli ang pera, pero ang buhay ay iisa lamang. Ang iyong kabutihang loob. Hindi nasusukat sa salapi. Mabuti, sapat na ang mga salitang ito upang ako'y masiyahan. Huwag po kayong mabahala, bibigyan ko kayo ng reseta. Inumin niyo ito ng 2 cycle at garantisadong mabubuhay kayo ng 0 taon pa. Kahit si Hades ay hindi makakakuha sa inyo habang nandito ako. Sundin mo ang reseta na ito sa pag-inom ng gamot. Ang sakit ni Lolo Su, nagawa ko ng gamutin kaya alis na ako. Guro, ako na po ang maghahatid sa inyo. Xiao Qing, samahan mo si Dr. Go. Naalala ko, yung babaeng pinadala mong manukso sa akin, mukhang si Xiao Di ang pangalan niya. Hoy, hoy, hoy. Huwag kang magsalita ng walang basehan. Yung sinasabi mong, sino si Xiao Dai? Hindi ko siya kilala. Kung hindi mo nga siya kilala, mabuti naman, pinapaalala ko lang sa'yo, kung may malapit na, pakikipag-ugnayan ka sa kanya, magpa-check up ka sa ospital. Ano, check up para saan? Ano sa palagay mo? Putang inang babaeng si Xiao Dai, hindi kita patatawarin. Guru, pagkatapos nito, hihingi pa ako ng payo sa inyo. May urgent na lakad si Chanqing. CJ, Dr. Gu, salamat sa sa lolo ko kanina. walang anuman yan, kahit ayaw kong tanggapin, mga negosyo ng pamilya Su, pero... Haha! Medyo mahirap ang buhay ngayon, nagsisikip ang bulsa ko. Akala ko pa naman, ayaw mong tanggapin ang bayad. May 1 bilyon sa card na ito. May 15 property pa ang Su family sa North City. Kasama ang Billionaire Nightclub, Billionaire Empire Hotel, at ang Billionaire. Naku! Sandali lang, yung 1 bilyon na lang kunin ko. Yung mga nightclub nyo, golf course, huwag na lang. Ayoko na ring asikasuhin yon. Dr. Gu, hindi mo na kailangan. Pero ang pangako ni Su Qingxue, tiyak na tutuparin. May mga eksperto nang nagpapatakbo ng mga negosyong ito. Hindi mo na kailangang mag-alala. Sasabihin ko sa mga general manager na ikaw na ang bagong boss. Simula ngayon, Bahala ka na nga dyan. Hi, Dr. Gu, kung ganun na nga. Kailan mo ako pakakasalan? Pakakasalan, Ako mismo ang nangako na maging iyong tagapagtanggol. tigilan mo nga ako ng biro. Akala mo nagbibiro lang ako. Seryoso ako. Hindi ko hihingi ng bahay o kotse. Walang dot o singsing. Basta pakasalan mo lang ako. May asawa na ako, alam mo yun. Pangalawa lang ang pwesto ko, okay lang. Hoy 8. Panahon na ngayon, may nagpapangalawang asawa pa ba? Basta, sayo ako sasama. Pag nalaman ng asawa ko to, tiyak habulin ako ng kutsilyo. Kung susugurin ka ng ate, luluhod ako na una niyang papatayin. Wag naman sanang umabot doon. Ang gulo mo talaga eh. Hindi na kita maintindihan. Mahal kita kaya, di kita iiwanan kahit kailan. Pwede bang pag-usapan muna natin ito sa susunod? Sige, susundin ko ang lahat ng sasabi mo, mahal. Na pala, alam mo ba ang One Family sa North City? One family sa North City. Ay yung pamilya ni Wan Li. Medyo may impluensya sila doon. Pero sa harap ng aming Su family, wala silang kasing laki ng langgam. Ha? Nagalit ka ba sa kanila? Kaya kong durugin sila. Ngayon din, Ayos, pero wag tayong magmadali. Ako kasi, gusto kong dahan-dahan at marahan. Pero bawat kilos ay nakamamatay ang dating. mahal. Mahal, mukhang naiintindihan ko. Pero parang hindi rin. Ano bang sinabi ko? Sabi mo gusto mong dahan-dahan. Marahan ang galaw, pero bawat kilos na Na, normal lang naman. Ha? Huwag kang mag-isip ng malisyoso. Hindi ko sinasabi yung ganyan. Masama ang isip mo eh. ayos lang. Gagawin ko lahat ng gusto. May isa pa akong sasabihin. Kanina pa, paulit-ulit mo akong tinatawag. Pwede bang tigilan mo na yan? Ayaw ko. Itutuloy ko ang pagtawag sa'yo. Nakakakilabot naman. Mahal, yung One Family na yun, nagalitan ka ba talaga nila? Ganito kasi yon. Yung One Family, gusto nilang bilhin ang Lin Group. Na-stress ang asawa ko. Di makakain ng maayos. Pumayat na nga. Ang kapal ng mukha ng One Family. Tatawagan ko na, para durugin sila. Pwede bang makiusap? Huwag mo na akong tatawag na asawa. Seryoso. Sige, mahal. Una na ako. Hoy mahal, hintayin mo ako. Hoy Arrow. Tabi mo yan, ako na. Huwag mo nang gawin, sanay na ako dito. Gusto ko lang subukan. Akala ko madali ang gawaing bahay. Pero pagpunas pa lang ng lamesa, hapon na ang likod ko. Magpahinga ka na. Ako na ang magluluto. Hoy, huwag kang aalis. Up ka muna at makipagkwentuhan. Bakit iba ka ngayon, Arrow? Dati gusto kong ikaw ang magsasangga sa akin. Pero habang naglilinis ako kanina, bigla kong naunawaan. Tayong dalawa pala, parehong bahagi ng pamilya. Hindi kailangang ikaw lang ang maghanap. Ang ganda ng pag-aayos mo ng bahay. Mabuti rin yun. Totoo ba yan?
Lagi kitang ininsult. Sinisi kong di ka maasahan. Pero pag uwi ko, laging may mainit na pagkain. Laging may plansadong damit. Ikaw pala ang aking sandigan. Salamat sa'yo. Hoy, anong masarap na ulam ang ihahanda? Siyempre sweet and sour spare ribs na paborito mo. Ayos. Anong maganda? Ang inutil mong lalaki, wala kang alam kundi magluto. Anong tulong ang kaya mo? Delikadong panahon ngayon ng Lin Family Group. Anong ambag mo? Paano na to? Nay, nag-iisip na ako ng paraan. Ikaw mag-isip. Nakaupo ka lang dyan. Nakausap ko na. Si Young Master Kim mamayang gabi sa Ihaw Nightclub kasama mga malalaking pamilya sa North City. Dumaan ka't magmano ng baso. Samahan mo si Young Master Kim. Ang krisis ng Lin Family Group, maayos din to. Nay, ayoko pumunta. Walang ayaw-ayaw. Pupunta ka. Susunod ka ba sa nanay mo? Karapat-dapat ka ba sa yumaong tatay? Lin Family Group, pinaghirapan yan ng tatay. Nay, kaya kong ayusin ang problema natin. Hindi kailangang sumama ang asawa ko. Bakit kailangang sumama ang asawa mo? Dahil wala kang silbi. Kung kaya mong ayusin ang krisis natin, edi sana nakapunta na ako sa buwan. Nay, bakit di mo ako pinapaniwala? Ngayon pa lang ay. Tigilan mo ko, ayokong marinig ang boses mo. Anak, pakiusap ng nanay mo. Gusto mo bang lumuhad ako? Huwag kang pumunta, mahal. Mahal, hindi ka pwedeng pumunta. May mga bagay na kailangan kong gawin. Ang Lin Group ay buhay ng aking ama. Hindi ko hahayaang masira sa akin ito. At hindi ko papayagan ang nanay kong lumuhod. Jin Chao, siya lang ang makakalaban sa One Family sa Norte. Kailangan kong makiusap sa kanya. King Chuan, hintayin mo ako dito. Gusto kong makabalik pa, para uminom ng sinabaw mo. Sasama ako sa'yo. Ang Ihaw Nightclub, puntahan yan ng mga mayayaman. Walang kwentang lalaking nakikisuyo lang. Mag-ingat ka, baka di ka pa makapasok sa pinto. Ihaw Nightclub. Parang regalo sa akin ng Su Family yon. Nako, gising ka na sa panaginip mo. Sa'yo ang Ihaw Nightclub. Lagnat siguro ang umubos sa utak mo. Pumunta tayo at malalaman. Mahal, nandito ako. Kahit walong bayag pa si Jin Chao, di kanya gagalawin. Ikaw, iba ka na kaysa dati. Tama ka. Nagbago na talaga ako. Anong pinagkaiba? Trap-ong pala ka. Gusto mo pang umabot sa langit? Sabihin ko sa'yo, di aabot ng kalahating oras. Uungol ka na lang pauwi. Pagbalik mo, maghugas ka ng plato, magpunas ng sahig at dalhin mo ang palanggana ko sa kwarto. Tingnan natin kung di kami uwi agad. Sige, hintayin ko. Panoorin ko yung pagmumukha mong. Hanggang kailan pa yan? Tara na. Inom na tayo. Nako, Ginoong Kim, maligayang pagdating. Ang tagal mong hindi dumalaw sa Ihaw Nightclub. Nako, Manager Gia, matagal na tayong hindi nagkita. Dinala ko ang mga kaibigan ko para magliwaliw. Ihanda ang pinakamagandang alak. Ako ang manlilibre ngayon. Syempre, kayo ang pinakamahalagang VIP na bisita sa Ihaw Nightclub. Siguradong first class na serbisyo ang makukuha nyo. Kamakailan lang ay, may bagong dating na premium na alak mula France. Ipapadala na namin ito agad. Ilabas nyo lahat ng magagandang alak ngayong gabi. Ako ang taya, narinig nyo? Sige Ginoong Kim, saglit lang po. Mas masaya talaga kapag kasama ka. Dito ko natutunan ang tunay na buhay. Nako, Xiao. Syempre naman tama ka dyan. Oo nga pala, may kaklase kang darating. Kakla, Oo, sino? si Lin Ching-cheng. Lin Ching-cheng. Yung campus beauty ng school natin. Interesado ka rin ba sa kanya? Gusto mo tulungan kita? Huwag na, pero napangasawa niya ang isang palamunit. Parang magandang bulaklak na napunta sa patapong basura. Si Lin Ching-cheng ay paparating na. Kakausapin ko ng maayos. Si Ginoong Jin ay napakagwapo. Doktor pa sa medisina. May problema ba sa mata niya? Hoy, si Ching-cheng pala to. Matagal na tayong hindi nagkita. Naalala mo pa ba ako? Kaklase mo ako noon. Nandito ka rin pala, Feng Xiaoxiao. Naalala mo pa ako? Halika sa tabi ko. Hoy, pabulagi naman. Ano ba nangyayari dito? Ito ang Ihaw Nightclub. Pinakamarangyang nightclub. Bakit pinapapasok ang basurero? Asawa ko siya. Masama ba ang suot ko? Nang bumili ako ng damit, sabi ng tindera ang pogi ko raw. Tinutulungan mo silang kumita. Syempre pupurihin ka nila. Ching-cheng, ikay kampyon ng kagandahan. Parang gintong phoenix. Huwag kang malinlang dito. Alam nyo ba si Ching-cheng? Ang campus crush ng school namin. Ilang gwapo't mayayamang binata ang naghihintay dito sa school. Ikaw ba naman? Sino ka para kay Ching-cheng? Xiaoxiao. Tumigil ka na nga. Gusto ko naman. Pero kapag nakikita ko tong palamuning ito, di ko mapigilan. Hindi ako nagsisinungaling. Yang pumasok sa pamilya. Walang pambayad ng dote. Kaya nagpakasal na lang. Kakatapos lang magpa-arranged marriage. 8.8 milyon ang dote. Naku, 8.8 milyon. Syempre,
Buong 8.8 milyon. Ikaw na mahirap sa buong buhay mo. Makakaipon ka ba niyan? Grabe. Ang mahal mo pala. 100 baboy sa probinsya. Di aabot ng 8.8 milyon. Putang ina mo. Anong ibig mong sabihin ipinagbili ako? Ano namang 100 malalaking inahing baboy? Tama na yan, ngiti ka naman. Hindi niya sinasadya yun, ganyan talaga siya magsalita. Huwag mo nang isipin. HMPH. Hoy Jigo, ako ang nanlilibre ngayon. Pinapalampas ko na tong panggugulo mo. Minura mo pa kaibigan ko. Wala ka bang respeto sa aking pagkatao? Siya. Walang respeto sa iba. Dapat mong malaman, Jigo. Pinagbigyan kitang pumasok dito, sa Exquisite Club. Kapag inis mo ako, papatanggal kita agad dito. Subukan mo. Ay naku, mukhang duda ako dyan ah. Tangina mo. Hoy, Ganyan talaga ugali ni Kim. Huwag mo nang pansinin, pumunta kami rito para samahan si Kim sa pag-inom at pakikipagkwentuhan. halikat siya tayo dito. Mahal. Mahal, huwag ka nang sumama sa kung may sasamahan man. Ako na ang pupunta. Jigo, dapat malaman mong mga bilyonaryo lang ang pinapasok dito. Ano ka ba para makipag-inuman sa akin? Nako, nawawala ang bracelet ko. Regalo yan ng magiging asawa ko. Ang bracelet na yun ay nagkakahalaga ng milyon. Nawala na. Siyaok, huwag kang magpanik. Isipin mong mabuti saan mo nalaglag. Bigla na lang nawala kanina. Hoy, ikaw ba yun? Ang nagnakaw ng bracelet ko. Anong kalokohan yan? Sino bang nagnakaw niyan? Huwag kang magbintang. Kung hindi ikaw, sino pa? Siyaok, huwag basta magsalita. Ching Cheng, huwag kang magpaloko. Alam mo bang mukha lang ang nakikita? Lahat dito ay mayayaman. Bilyonaryo ang bawat isa. 1 milyon na bracelet lang. Kahit mabitiw, walang kukuha. Sino ang magnanakaw dito? Ikaw lang may motive. Dahil pobre ka, isang palamuning asawa, Guching Chuan ba pangalan mo? Isuko mo na ang bracelet ni Feng Xiaoxiao. Kalimutan na natin to. Hindi na kita pahihirapan kung hindi mo aaminin. Wala kang magagawa sa pagkakaibigan namin ni Lin Chingcheng. Ipapakulong kita. Mahirap ako. Napakasalan sa pamilya ng asawa. Pero dahil ba dito may motibo na ako? Siyempre mga dukha lang ang magnanakaw kung hindi mo pa aaminin. Pasensya ka na. Mandurugis itong lalaking ta. Lin Chingcheng, bakit mo pinakasalan ang ganito? Dapat nga kaming magkakaibigan lang. Sinama mo pa ang estranghero. Ayan tuloy. Nahuli sa akto ng pagnanakaw. Isuko mo na ang bracelet. Huwag mong abusuhin ang kabaitan ko. Tama ang sabi ng matatanda, ang kahirapan ang nagtuturo ng kasamaan. Huwag kayong masyado. Si King Chuan ang asawa ko. Mahirap man siya, hindi siya gagawa ng ganitong kalokohan. Wala kayong ebidensya. Huwag niyo siyang husgahan. Sige. Lin Chingcheng. Kung talagang inosente si Gu Qingchuan, subukan mong magpahuli sa amin. Tungkol sa pulsera ni Feng Xiaoxiao, nandoon talaga yan sa kanya. Handa ka bang magpasuri? Nasa kanya talaga yun. Natatakot ka na ngayon, no? Kayang sirain ang reputasyon mo sa isang iglap. Sana noon mo pa naisip yan. HMP. Kakumpetensya mo ako. Sige, kung gustong-gusto ninyo, halika't saliksikin niyo ako. Wala silang karapatan na saliksikin ka, King Chuan. Dapat pulis ang tatawag kung may ganyan. Walang tinatago ang malinis ang konsensya. Hayaan mo silang magsaliksik. Pero kung wala naman makita, o kung nasa isa pala sa inyo, ang pulsera, anong gagawin nyo? Kung wala sa'yo, tatawiran kita at hihingi ng tawad. Pero kung may makita, isusumbong ko agad sa pulis. Ako mismo ang hahabol sa kanya. Sige, tandaan mo sinabi mo, Feng Xiaoxiao. Halika't saliksikin niyo ako. Hanggang sa huli ayaw pang umami. Kapag nahuli kita, titingnan natin. Nahanap na ba? Nandito ba? Walang laman ang bulsa. Tingnan ko ito. Bakit ang tagal? Nakita mo na ba? Nagpakapagod ka. Nasira ang bulsa ko, kailangan mo itong bayaran. Wala. Kung wala, lahat kayong nandito, magpapasiyasat kayo para mapatunayang inosente. Magsimula tayo sa'yo. Sige, magsiyasat ka. Takot ba ako sa'yo? Hahaha, akusado ang magnanakaw. Akala ko ba't mayaman tayo? Bakit pala nagnanakaw? Heto, paano ito nangyari? Kim Chow, galing sa pitaka mo ang bracelet na ito na nahulog kanina. Ano nang paliwanag mo? Ako'y. Kim Chow, hindi kita akalaing ganito ka. Nakakahiya. Ikaw ang nagnakaw kay Feng Xiaoxiao. Tapos ipapasa mo pa kay King Chuan. Ang dami-daming pera ko. Anong gagawin ko sa bracelet niya? Naku, hindi natin masasabi. May mga taong may kakaibang bisyo. Bisyo sa pagnanakaw. Napanood ko sa balita, isang mayamang binata. Mahilig magnakaw sa supermarket. Baka katulad kanya. Nako, naalala ko bigla.
Iniwan ko pala ang bracelet kay Kim Chow. Nakalimutan ko lang sabihin. Hi, grabe ang rason mong ito. Naisip mo pa talaga, nakalimutan din niya. Kanina nung iniimbestigahan niyo ako, ang tindi ng pagmamataas niyo, para kayong mga santo, ngayong lumabas na ang katotohanan, magdadahilan na lang kayo. Maniwala ka man o hindi, ganito talaga ang sitwasyon. Go Ching Chuan. Akin ang private room na ito. Lumabas ka ngayon din. Lele. Hindi ganoon kasimple. Put angina mo. Ang kapal ng mukha mo. Alam mo kung may bayag ako. Umalis ka. Nang ahas kang sumugod sa akin, alam mo ba kung sino ako? Wala akong pakialam. Aray, Dati pa may utang kang luhod sa akin, ngayon may dalawa ka ng utang. binitawan mo ako. Lumuhod ka. Sige. Nagkakalat ka ngayon ah? Tawagin mo mga tauhan ko. Papuntahin ko ngayon ang manager ng Yihaw Nightclub. Papatayin kita. Tatawag ako ng tulong. King Chuan, umalis na tayo. Kung hindi siya magsusori ngayon, hindi ko siya pababayaan. Malakas ang angkan nila Kim. Kilala niya mga tao sa ihaw. Maubusan tayo ng oras. Huwag kang mag-alala, may kakilala rin ako sa nightclub. Paano mo sila makikilala? Hoy, Manager Gia, nakarating ka rin. Anong nangyayari? Hinawakan mo siyang Master Kim? Wala lang, gusto ko lang ng apology sa kanya. Sige na, bugbugin mo na siya. Itapon mo siya sa kalye. Bugbugin mo na siya agad? Ikaw si Manager Jia, no? Ang Yinhao Nightclub ba ay pagmamayari ng Su Family? Kilala mo ang may-ari? Su Family? Tawagan mo ang Su Family. Base sa alam ko, lahat ng negosyo ng Su Family sa North City ay pinalitan na ng mga bagong tao, di ba? Paano mo nalaman yan? Kanina lang umaga ko nalaman yan. Tawagan mo sila at sabihin, ako si Gu Qingchuan. Token. Maghintay ka. Oy boss, may lalaki dito na nagsabing si Gu Qingchuan siya. Meron siyang token. Sige, alam ko na. Oo, sige. Naglakas loob kang Bastiusen, ang pinakamahalagang bisita ng Yinhao Nightclub. Sampilin nyo yan. Anong gagawin nyo? Manager Gia, nagkakamali kayo. Siya ang dapat niyang pagbabalingan. Hindi ako, tama, ikaw ang tinitira namin. Si Jigu Qingchuan, ang pinakamahalagang bisita sa Yinhao Nightclub. Pinagbukasan mo ang aming VIP, dapat ka talagang paluin. Magsorry ka kay Jigu ngayon din. Kung hindi, papatayin ka namin dito. Pasensya na. Paumanhin po, Jigo. Ako ang may kasalanan. Parang aso ang tingin ko sa sarili ko. Hindi ko nakilala ang iyong halaga. Pakiusap, mahabagin kayo. Huwag ninyo akong pansinin. Manager Jia, tama na. Nagsorry na siya, palampasin na natin. Kung sakaling may mamatay dito sa club, masama ang magiging epekto nito. Susunod kami sa utos ninyo, Jigo. Pero nakakainis siyang tingnan. Itapon niyo siya sa labas. Tumigil ka. Jigo, ano ang gagawin sa babaeng ito? Nakakabuwiset ang bibig nitong bruhang ito. Bigyan siya ng 1-0 sampal. Aba, Ang lakas ng loob mong magsalita, makapal ang mukha mo. Wala kang hiyang nagsisinungaling. Mr. Go, yung dalawang walang utak na yon, nagpakita ng disrespect sa inyo. Humihingi ng taos-pusong paumanhin ang aming presidente. Walang problema, nakasalubong lang ng 2 tanga. Mahal, uwi na tayo. Gu Qingchuan, sisiguraduhin kung mamatay ka, hindi na ako tatawaging tao. King Chuan, kailan mo na alaman na pinagbintangan ka ni Feng Xiaoxiao? Mahal, talagang matalino ka. Agad mong naunawaan. Huwag kang mambola. Sabihin mo na kung kailan mo naisip na si Jin Chao ang nag-utos kay Feng Xiaoxiao. Si Jin Chao na yun, may masamang balak sa'yo, kaya naging alerto ako sa kanya. Nang pumasok ako sa private, nakita ko agad sila Jin Chao at Feng Xiaoxiao, nagkikilos ng kahina-hinala. Alam ko agad, may gagawin silang masama sa akin. Hindi ko lang inakala na magnanakaw ang gagamitin ni Feng Xiaoxiao. Napakababang paraan para ako mapahamak. Nang ilagay niya ang bracelet sa bulsa ko, ramdam ko agad. Ah, naunawaan ko na. Kaya gumamit ka ng malikhaing paraan para baliktarin ang sitwasyon at inilagay mo ang pulseras ni Feng Xiaoxia sa bulsa ni Jin Chao. Wow, mahal, ang ganda talino mo pala. Bakit ngayon ko lang nalaman ang charm? Ang galing mong pumuri ng babae. Totoo lahat ng sinasabi ko, hindi ako nanloloko. Ayaw ko na sa'yo, maghihilamos na ako. Mahal, 3 taon na. Unang beses kitang niyayakap ng ganito. King Chuan, alam ko, hindi mo kayang magnakaw. Kung sakaling mapagtulungan nila ako, at akalain akong magnanakaw, ano mararamdaman mo? Hindi ako maniniwala sa kanila. Maniniwala ako sa'yo dahil iba ka sa kanila. Mahal, ipaparamdam ko sa'yo ang halaga ng 3 taong paghihinta dahil nagbago na talaga ako. Gagawin kitang pinakasinasamba na babae sa buong mundo. 3 taon na kitang hinihin. Kahit pa 3 taon ulit, patagal ng habang buhay, maghihintay ako. Mahal, King Chuan, mamayang gabi, baka naman pwede kang manatili.
Seryoso ako. 3 taon ng kasal. Hindi kita nailapit sa akin kahit kailan. Nabili na ng Wanjia ang Lin Group. Lagi akong di makatulog. Puro masamang panaginip. Medyo natatakot ako. Kaya manatili ka na lang. Samahan mo ako matulog. Mahal, pangarap ko na to noon pa. Pero, bigla-bigla mo kasing sinabi. Di ko alam ang gagawin ko. Parang hindi pa ako handa. Anong paghahanda pa kailangan? Ako nga handang-handa na. Ngayong gabi, tayo dalawa. Totoo, kasama kita. Tanungin mo ang sarili mo. Kung gusto mo ba talaga? Ako. Gusto ko. Gusto ko. Ano pang hinihintay natin? Asawa. Ngayong gabi, magiging totoong asawa na kita. Putang ina mong bilas. Anong ginagawa mo dyan? Nanay, Nanay, kami po. Kadiri kang palamuning lalaki. Walang hahawak sa anak kong babae nang walang permiso ko. nanay, kasal po kami ni Kincheng sa batas. May marriage certificate po kami. Anong kalokohan na marriage certificate yan? Hindi ko kikilalain yan nang walang pahintulot ko. Hinding-hindi mo hahawakan ng anak ko. Nanay, si King Chuan po ang legal kong asawa. HMP. Arranged marriage lang yan ng lolo mong patay. Noon pa man ayoko na. 3 taon nang nakatira si Go sa bahay natin. Wala namang ambag kundi labat luto. San ka nakakita ng lalaking ganyan? Anak. Ingatan mo ang pagkabirhen. Kapag hiniwalayan mo siya, makakapag-asawa ka pa ng mayaman. Ang pag-aasawa ng babae ay panghabang buhay na desisyon. Ayokong mahulog ka sa impyerno. Nanay, Kincheng. Sige na. Kung hindi pa ako tanggap ni nanay, patutunayan kong karapat-dapat ako, hindi ka nagkamali sa pagpapakasal sa akin. pero, King Chuan, Kincheng. Magpahinga ka na. Pupunta na ako sa kwarto. Ang pesteng manugang na yan. Nagiging pabaya ka na sa trabaho. May alikabok pa dyan. Ay nako, bulag ka ba? Linisin mo yan. Magtrabaho ng maayos, huwag magtamad. King Chuan, tulungan na kita. Okay lang. Anak, bakit mo siya tinutulungan? Iyan lang naman ang kaya niyang gawin. Kung hindi mo siya pagagawin, ikaw pa ba ang gagawa? Babaeng nagtatanggol sa kanya. Para saan pa ang lalaking yan? Hindi makapagtrabaho, walang kayang gawin. Pinapakain lang ang isang batugan. Hindi ba't isa lang siyang lalaking umaasa? Ano pa ba ang kaya niya? Ay, Jin Xiao. Bakit ka napadalaw? Ay nako, sandali lang, tatawag ako, sasanduan kita sa baba. Anong problema? Jin Xiao, yung nangyari sa Yihaw Hotel, hindi ka pa ba nagsisisi? Magsisi? Sa diksyonaryo ko, walang salitang pagsisisi. Kahapon ay sa Yihaw Nightclub, pag-aari yon ng Pamilya So. Hindi ko kaya ang Pamilya So. Pero kilala mo lang ang may-ari ng Yihaw. Anong magagawa mo doon? HMPH. Talagang hindi ka pa titigil hanggang. Ako'y hindi titigil hanggat hindi nakakakita ng kabaong. Hindi ito Yihaw Nightclub. Kahit gaano kalayo ang kanyang kamay, hindi ito aabot dito. Ngayon ay makikita ko na. Paano mo ako papapasukin sa kabaong? Jin Chao, huwag kang masyadong maloko. Kahapon kitang ang may kasalanan. Ikaw ang nag-udyok kay Feng Xiaoxiao upang pagbintangan si King Chuan. Paano ka nakakapagpakita ng mukha dito? Ano naman kung may pagbintang? Ano naman kung may pasabog? Gusto ko ito. Masaya ako dito. Papatayin ko itong mapanghusgang manuga. Nakuyang Master Jin, wala ka talagang hiya. Walang kwentang tao ka. Paano mo pinakausap si Young Master Jin? Ang krisis ng Lin Enterprises, si Young Master Jin lang ang makakalutas. Young Master Jin, huwag mo nang pansinin itong basura. Tungkol sa inyo ng One Family, na bibilhin ng Lin Group. Kailangan naming ng mas maraming tulong mo. Sa totoo lang tita. Narito ako ngayon para sa pagbili ng One Family sa Lin Group. Talaga. Maraming salamat talaga. Sabi ko na nga ba, may kakayahan si Young Master Jin. Hindi katulad nitong basura. Puro asa lang sa iba. Ma, huwag mo namang sabihin iyan kay Kiyokawa. Kincheng, hayaan mo na silang magpakita. Gusto ko ring malaman kung ano nang meron. Itong si Young Master Kim na to. Hoy, Go. Huwag kang magmalaki dahil lang may kakilala kang manager ng Elite Club. Hindi ka pa rin makakaligtas sa akin. Pero ang krisis ng Lin Group, walang paraan para malutas to. Sinasabi mo hindi ko to kayang ayusin. Ikaw kaya ang gagawa. Kahit ako, hindi rin makakalutas. Anong yung Master Kim? Anong sinabi mo? Sab ko, ako man ay di makakatulong sa krisis ng Lin Group. Paano nangyari to? Imposibleng mangyari to. Kahit si Young Master Kim di mabigyan ng solusyon, paano na kami? Anak. Anong gagawin natin? Puhunan ng tatay mo ang Lin Group. Hindi natin pwedeng pabagsakin to. Wala na akong mukhang ihaharap sa kanya. Nay, huwag kang kabahan. Laging may paraan sa lahat ng problema. Makakahanap ako ng solusyon. Pero teka, Ching Cheng, may ipapakilala ako sa'yo. Siguradong malulutas nito ang problema. Sino? Sino yang kaya kaming tulungan? Jin Chao, nagluloko ka ba sa amin? Lin Ching Cheng, kamusta kayong lahat?
Ang kaninyong Lin ay mukhang napakasosyal. Pero malapit na kayong paalisin dito. Wanli. Si Wanli mula sa angkan ng Wan. Ang Wan na kumukuha sa Lin Group. Oo, ako si Wanli. Ako ang nagpasyang bilhin ng Lin Group. Lulunurin ko ang Lin Group. Sa wakas, lahat ng pamilya sa Hilagang Lungsod, magpapatira pa sa akin. Ikaw. Ang pagkuha sa Lin Group ay negosyo lang. Nandito ka pa sa bahay namin nang aapak sa nanay ko. Sobra ka na. Wanli, wag mo akong lolokohin. Alam ko mga kalaswaan mong ginawa. Ilang pamilya sa Hilagang Lungsod ang nasira mo. Pamilya't buhay. Para lang sa pera. Sinipsip mo lahat ng angkat. Hindi ka ba natatakot sa kapalaran? Negosyante ako. Basta kumikita. Tama na yan. At ano ang ikatatakot ko? Wanli, bakit ka na parito ngayon? Ano ba talaga ang pakay mo? Aba, sino bang asong nagsasalita dyan? Si Ginoong Juan na ito'y walang kwenta. Manugang na lalaking pabigat lang sa pamilya Lee. Isang hamak na manugang lang. Nang ahas kang sumagot sa akin ng ganito? Nanunood ka ba? Isang utos ko lang. Mababali ang mga binti mong aso. Lanan, subukan mo. Tingnan natin kung sino ang masisiraan ng binti. King Chuan, tumahimik ka muna. Mahalaga ito sa Lin Corporation. Ako na ang bahala dito. Huwag kang mag-alala mahal. Basta nandito ako, hindi sila magtatagumpay. Narinig mo ba yon? Ang kapal ng mukha ng manugang na ito. Wala siyang respeto sa iyo, Ginoong Juan. Walang kwenta lang itong basurang ito. Nagtago lang sa likod ng babae. Ayaw ko nang pansinin siya. Sabi nila maganda si Binibini Lin. Maganda na parang Diyosa. Ngayong nakita ko na. Totoo nga ang mga chismis. Wanli, tapusin na natin ang usapan. Gusto mo lang bilhin ang Lin Corporation. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Naku, bakit nagalit ang magandang ito? Kahit galit ang boses mo, ang lamang pa rin. Nanlalambot ang mga buto ko sa'yo. Naku, Ginoong Juan. Hindi naman ako nagkamali, di ba? Sabi ko na maganda si Lin Chingcheng. Singganda ng bulaklak. Isang tunay na kagandahan. Tumpak. Ang ganda nga talaga. Mas maganda pa sa mga star ng club. Napakaganda talaga. Ginoong Juan, kung bibilhin mo na ang Lin Corporation, bakit hindi mo kasamang kunin si Lin Chingcheng? Isang bagsak na lang. Tama ka dyan, Ginoong Jean. Kung ikukumpara sa Lin Corporation, mas bagay sa akin ang magandang ito. Lampas na kayo. Pinag-uusapan ninyo ang asawa ko. Hindi ka ba napalo nung bata ka? Sino ba tong asong to? Ang kulit-kulit mo. Ikaw. Lin Chingcheng. Kung usapang Lin Corporation ang pag-uusapan, papagsarhan mo muna ng bibig tong lalaking to. Huwag kang magalit, King Chuan. Tingnan natin kung ano ang gusto niya. Walang silbi itong asawa mo, kaya napapahiya ang anak kong babae. Isang maliit na kumpanya lang. Hindi ko yan pinapansin. Ngunit Miss Lin, pwede tayong mag-usap ng maayos. Sige, Wanli, ano ang kailangan para bitawan mo ang Lin Corp? Ang Lin Corporation, dati ay sigurado akong makukuha ko. Walang makakapigil sa akin. Pero nang makita ko si Miss Lee, bigla na lang nanlamig ang puso ko. Kung papayag si Miss Lee, magsama tayong kumain at uminom. Tapos humanap ng lugar na walang tao. Tayo lang dalawa sa ilalim ng buwan. Pag-uusapan pa natin ito. Lin Chingcheng, binibigyan ka ng pagkakataon. Magpasalamat ka nga. Anak, baka pwede mong isakripisyo. Ina. Kahit sinong lalaki makikita, may masamang balak si Wanli. Gusto niyang makasama si King Cheng. Walang kwenta ka, manahimik ka nga. Naging ganito na ang sitwasyon, may nagawa ka bang makatulong? HMP, kung kagaya ka ng kagalingan ni Ginoong Juan, sana hindi tuluyang mabagsak ang aming angkan. Kasalanan mo itong lahat. Inay, ibang tao na ako ngayon. Kahit ang problema ng pamilya Lin, kayang-kayang gibain ang mga Wan sa isang kisap mata lang. Nako, ang laki naman ng mga salita mo. Anong klaseng tao ka ba? Alam mo ba, ang nakaupo sa harap mo ay ang pangunahing angkan sa Hilaga, ang anak ng pamilya Wan. Anong kayabangan ito? Ginoong Jean, isang hungkag na asal-aso lang yan. Sa mahabang panahon ko nang nilalabanan, pero di pa ako nakakita ng ganitong klase. 7 walang kwenta sa isang araw. Binibining Lin, ang alok ko kanina. Pag-isipan mong mabuti. Ako si Wanli, nagbibigay lang ng isang pagkakataon. Kung palalampasin mo ito, huwag kang magalit sa magiging kalabaitan. Mawawala na ang pagiging maamo ko. Anak, suyuin mo na si Ginoong Juan. Pagkain at inuman lang naman yun. Para lang mailigtas ang angkan natin. Kahit may isakripisyo tayo. Hindi ko tatanggapin ang kondisyong ang asawa ko si Gu King Chuan. Hindi ako gagawa ng anumang pagtataksil sa kanya. Mahal, Hay nako, di marunong umunawa. Bihirang kabutihan ni Boss Wan. Binibining Lin Chingcheng, tumanggi ka pa? Maghanda na kayong malagas. Nakakatuwa talaga. Kung pumayag ka sana kaagad, nabitin pa sana ako. Pero ngayon, napaka-interesante mo. Papaniwalain kitang lumuhad sa akin at lubusang mapasa kamay ko. masyado kang mayabang. Masyado mong pinapahalagahan ang mga Wan. Wanli, sasabihin ko rin sa'yo, luluhod ka sa harapan ko. At tatapakan kita ng tuluyan. Bastardong baguhan, ilang beses ka nang pinalampas ni Wan Xiao at nagyayabang ka pa rin. Wan Xiao, papatayin na namin siya ngayon. Ang asong ito, nakakairita talaga. Sige, patayin na natin siya. Lumayo ka. Wanli, gusto mo lang naman makuha ang Lin Group, di ba? Ipapaubaya ko na lang ito para hindi mo ito makuha. Anong anak, ibebenta mo ang Lin Group?
Ma, kung hindi natin mapapanatili, magdesisyon na tayo. Maraming pamilya ang gusto ng Lin Group. Kahit ibenta pa natin ang pinaghirapan ni Papa, hindi dapat mapunta kay Wan Li. Hindi pwede, hindi pwede. Talagang ang si Miss Lin, napakatalino. Kahit sa sitwasyong ito, kaya mo pa rin lumaban. Isa kang tunay na bayani. Wan Li, hindi ko hahayaang magtagumpay ka. Magaling, napakagaling. Sabi ko na nga ba, marami na akong naranasan. Wala akong hindi nakita. Ang paglaban mo, titingnan ko kung ano ang kaya mong gawin. Nagkakamali ka ng sobra. Nagkamali ako. Ano ang mali ko? Ang pagpapaso basta sa Lin Group ng malaking kumpanyang ito sa buong North City, isa lang, ang may kakayahan ng prestige auction. Nakipagkontrata ka na sa kanila para isubasta ang kumpanya mo. Paano mo nalaman? Kahit matalino ang babae, hindi pa rin katapat ng lalaki. Kaibigan ko ang may-ari ng auction house. Sinabi niya sa akin, lahat ng plano ninyo. Wala siyang etika sa negosyo. Ibinunyag ang plano ko sa'yo. Etika, pera ang tunay na etika. Mas maraming pera, mas mataas ang moral. Binalaan ko na ang lahat ng pamilya. Ang sino mang lalaban sa prestige auction ay kalaban ng buong angkanwan. Hanggang kamatayan ng laban natin, wala ng pamilyang maglakas loob na sumuway sa akin. Plano mo pala lahat ito. Alam mo na ang subasta ko. Magpapatayan tayo. Tama ka. Ako ang mas uso. Dapat malaman mo na may utak din ng masamang tao. Dapat 10 bilyon ang presyo para makuha ang Lin Group. Pero naisahan kita. 1 bilyon na lang ang kailangan ko. Salamat sa tulong mo. Ginoong Wan, ang galing ng bitag nyo. Ang husay. Talagang napakagaling. Huwag masyadong palabas. Nako, wala na ang lahat. Anak, paano ka makakalaban kay Jiwan? Dapat sinunod mo na sana ang payo ko. Ngayon, ikaw ang may kasalanan. Sira na ang lahat. G. Kim, alis na tayo. Bilasan natin. Tingnan mo sila, nakakaawa. Sarap sa pakiramdam ang mang-api. Ang sarap makita ka, nalulupig sa kamay ko. Ikaw na pala muning manugang, mawawalan ka na ng pagkain. Magpapalimos ka na lang, parang asong hampas lupa. Ang sarap ng pakiramdam. Wala na. Sira na ang lahat. Anak ko, sasabihin ko na, sa araw na mawala ang Lin Group, ako at yung namayapang tatay mo, magkikita na kami. Nanay, huwag kang gagawa ng kalokohan. Pinagtatanggol mo pa itong walang kwenta. Ikaw ang may kasalanan. Inay, King Su, asawa, sumusunod sa plano mo ang lahat. Nahulaan mo ang gagawin ng mga Wan. ang tukoy abala sa huni habang ang ibon ay nakatago. Gusto kong makita kung si Wan Li kapag huli na ang lahat, makakapang-api pa kaya? Mahal, ito ang pinakamaunlad na lugar sa Hilagang Lungsod. Binili ko ang isang buong opisina dito. Dito ka na magtatrabaho simula ngayon. Nagustuhan mo ba? King Su, mali pala ang iniisip ko noon. Anong naging mali? Akala ko dati ayos lang maging kampante. Humiram sa agos na ang simpleng buhay ay sapat na. Tama ang iniisip mo. Ang buhay natin dito ay ilang dekada lang. Hindi kailangang mayaman. Masaya rin ang simpleng pamumuhay. Pero nagbago na pananaw ko. Ano na ang paniniwala mo? Lalaki ako. Tungkulin ko ang magprotekta sa baba. Gagawin ko lahat para hindi masaktan ang babae. Maging kanlungan nila sa buhay. Akala ko marunong magluto lang sapat na para mapasaya ang asawa. Pero hindi pala. Responsibilidad ng lalaki. Hindi dapat magdusa ang baba. Hindi dapat umiyak ang baba. Hindi dapat mag-isa sa pagharap sa problema. Mahal, parehong opinyon mo ay tama. Wala lang talaga sa'yo ang mga hungkag na karangalan. Alam mo ba, ikaw ang hari ng tradisyonal na medisina. Kumaway ka lang. Lahat ng mayayaman ay luluhod handa sa utos mo. Dapat mong maintindihan, ang buhay ang pinakamahalaga sa mundo, hindi pera. Kaya nilang kontrolin ang kapangyarihan. Pero ikaw ang may hawak ng buhay at kamatayan. Tama ka. Hindi na tayo pwedeng maging kampante. Sa mundong ito, laging may mga taong nagsusubo ng mukha para hampasin ko ng malakas. Habang iniisip ko ngayon, nang pahiyain mo si Wan Li Jinchao, ano kaya itsura ng mukha niya? Naiisip ko pa lang, nakakatawa na. King Sui, handa ka na ba? Handa na ako noon pa man. Kailan mo ako kukunin? Ano bang sinasabi mo? Tungkol sa Supreme Auction ang tinatanong ko. Ah, ito pala ang pinag-uusapan. Naayos ko na iyan matagal na. Akala ko ibang klase ng pagkukuha ang sinasabi mo. Laging ganyan ang iniisip mo. Pwede bang maging seryoso ka naman? Sa harap ng iba, ako'y seryoso talaga. Pero kapag kasama ka, hindi ako mapigil. Hindi naman ako si Tangseng na pampabata kapag kinain. Paano ko malalaman kung hindi ko susubukan? Kahit hindi pampabuhay ng walang hanggan, baka pampaganda at pampasariwa ng mukha. Parang, tingin mo ba sa akin ay pampahabang? Ang lalandi ng mga sinasabi mo. Kainin na lang kita ngayon din. Hi! Sandali lang, ikaw ang CEO at heiress ng Su family. Hindi ba nakakahiya to? Kahit si ako ng Su family, asawa mo pa rin ako. At ang iyong munting prinsesa. Lanan, Yung mga sinabi mo kanina, sobrang nakakatouch talaga. Para sa akin, ang pagpapakasal sa'yo. Ang pinakatamang desisyon ko. sige na, tama na yan. Tungkol naman dun sa, yung sinabi mong damit para sa Grand Auction, handa na ba? Ay nga pala, muntik ko nang malimutan.
Ang lalaking kasama ni Su Kingsu, dapat nakagala talaga. Ipaganda natin ng husto. Asawa, ito ang damit mo. Suot mo na. CJ, Ano iyon? lalabas ka ba? Bakit ako lalabas? Asawa kita, magbibihis ka lang. Paano ako magbibihis kung nakatayo ka dito? Nakapagbihi ka naman na, sa harap ni Ate Lin Qingcheng ah. Tungkol dito, medyo nakakahiya talaga. 3 taon na kaming kasal. Ayaw niya akong hawakan noon, walang kwenta daw ako. Tama ba yon? E di hindi ka niya gaanong kilala. 3 taon kayong kasal, e ikaw. Ano ang gusto mong sabihin? Parang ginseng ruot ka talaga. Hindi pa nasisimulan. Naku, babae ka naman. Ang lalaswa ng mga sinasabi mo. Hindi ka ba nahihiya? Hindi naman ako namumula. Bakit ako mahihiyang magsalita ng ganyan sa asawa ko? Huwag mo akong titignan ng ganyan. Sasabihin ko na sa'yo, ako, nasa ganun pa rin. Gets ko, gets ko. E ikaw naman pala eh. Tama na yan. Ayos lang, buong palapag na to ay opisina. Walang makakarinig. Kahit walang nakakarinig, huwag sasabihin. Labas ka muna't magbibihis ako. Lalabas na ako. Bilis na ate, alis na tayo. Bless you. Ate, ayaw mo. Ako kukunin ko. Mahal, kung may pangangailangan ka, hanapin mo ako. Naghihintay lang ako. Sige, madaliin mo na. Pangalan ng brands lahat. Ang caring talaga ni Kingsu. Tapos ka nang magbihis, mahal. Pasok ka na at tapos na. Mahal, Kingsu, ang pogi mo sa suot mong iyan, mahal. Parang hari ng mga lalaki. di ko inakalang isang presidente ay magaling palang magpatawa. Sino ang napatawa sa'yo? Totoo lahat ng sinasabi ko. Ang gwapo mo talaga ngayon. Pero kung gusto mong alukin kita ng papuri, game ako. Pwede bang huwag kang magpakalalim sa titig mo? Nahihiya na ako eh. Kung nahihiya ka na, bakit di mo ako yakapin? Sino iyon? Dr. Go, nandito ba si Dr. Go? Pasok kayo. Hoy Dr. Go. Chinshui, bakit nandito ka? Tiyuhin, sakto ang dating. Dr. Go, hindi ko alam nandito pala si Chinshui. Nakistorbo pa ako. Pasensya na, alis na lang muna ako. Okay lang, since nandito ka na sabihin mo na. Anong kailangan mo? Ako ay, Hoy, huwag kang ganyan. Ano ba talaga ang nangyari? yung walang kwentang si Xiaodai. Naipasa niya sa akin yung sakit niya. Ilang beses na akong nagpa-hospital. Pero hindi na umaobra, paulit-ulit pa. Hindi pa nga sure kung sino nagkalat. Eh di naman si Xiaodi lang. Ang babaeng kinainisan mo, baka ikaw pa nga ang nanghawa sa kanya. Tiyo, wala ka talagang galang sa sarili. Lagi ka na lang naglalako ng bulaklak sa labas. Ngayon may ganito ka pang sakit. Huwag ka nang maupo sa tabi ko at huwag kang umupo sa pwesto ni Lol. Huwag muna umasta kung saan uupo. Dr. Go, sa tingin ko, ikaw lang makakapagpagaling nito. Nauubos na ako sa sakit na ito. Mahal, magpagamot sa asawa ko. May pera ka ba? Kahit magkano babayaran ko. Basta malis lang itong sakit, gagawin ko lahat. Ang hirap tiisin nito. Hoy, teka muna, Chingshui. Anong tawag mo kay Dr. Go? Tinawag mong asawa mo? Hindi. Sa pagkakaalam ko, may asawa na si Dr. Go. Mali ang narinig mo. Tama ang narinig mo. Asawa ko ang tawag ko sa kanya. Gusto kong maging asawa niya. May problema? Huwag mong paniwalaan ang biro niya. May asawa na ako. Hindi ko siya pakakasalan. Haha, ito ay, Dr. Go, lalaki rin tayo. Haha. Hindi ko talaga siya pakakasalan. Nako, Dr. Go. Ano ba yan? Wala yun. Bagamat may asawa na kayo, bakit hindi gawing espesyal na kaibigan si Chingshui? Ano ka ba? Pamangkin mo si Kingsu ah. Ano naman kung pamangkin? Kagaya ninyong dakilang doktor, na bihasa sa medisina, kung sumama siya sa inyo. Napakaswerte niya talaga. Hindi ko matiis yung sinasabi mo. Nako, Dr. Go, lalaki rin naman kayo. Mahihiya syempre si Chingshui. Ako na ang magsasabi. Kayo ang pinakamahusay na doktor. Noong unang panahon, ang doktor ng emperador ay katumbas ng gobernador. Puno ng buong lungsod. Higit pa kayo sa ordinaryong doktor. Dapat first rank official ang turing sa inyo. Mula pa noong sinaunang panahon, ang emperador ay maraming asawa, maraming nobya ang mga opisyal. Kayo pang first rank official. Normal lang magkaroon ng maraming babae. Pagsasabunutan kita ah. Honey, pakinggan mo na si Uncle. Oo nga, Dr. Go. Huwag kayong mahiya. Tungkol kay Chingshui, sang-ayon na sang-ayon ako. Huwag na nga, Uncle. May hidden agenda ka yan. Gusto mo lang may libreng doktor. Kapag may sakit ka, Wala akong ganong iniisip. Talagang hinahangaan ko si Dr. Go. Lahat ay napapasok ng kapakanan. Lahat ay umaalis dahil sa kapakanan. Huwag nang daldal, gagamutin na kita. Maraming salamat, Dr. Go. Haha. Ikaw muna sa labas. sige, asawa, sa labas na lang ako. Pagkatapos, pupunta tayo sa prestihiyosong subasta.
Tara, hubarin mo na ang pantalon. Hoy, Dr. Go, pag tinusok mo, dahan-dahan lang ha, masakit kasi, Tumayo ka na. Ay nako, ang galing mo talaga. Ang husay ng pangagamot mo. Walang kapantay na tayo Divine Needle. Diyos ko, hindi ako makapaniwala. Kahit sa ang malaking ospital, walang nakapagpagaling. Ikaw lang ang nakapagpagaling agad? Hehe. Huwag kang magbulahan. Sundin mo ang reseta kong binigay. Uminom ng gamot at maging desente. Huwag nang mauli. Opo, tama po kayo, Dr. Go. Magbabago na talaga ako. Ha ha ha. Sa ugali mong ito, hindi talaga ito mapagkakatiwalaan. HMM. Si Dr. Go ay lalaki, alam mo naman. Tito, gumaling ka na ba? Siyempre naman. Kapag si Dr. Go na ang gumamot, siguradong gagaling. Tito, malakas na ako. Parang toro na nga eh. E di umalis ka muna. Gusto kong makausap si King Chuan. Ah sige, Ginoong Go. Aalis na muna ako. Hindi ko na kayo aabalahin sa inyong dalawa. Ha ha ha. Ano? Ngayon hindi mo na ako tinatawag na asawa. Pwede pa ba kitang tawaging asawa? King Sue, ayoko talagang saktan ka. Pero ang puso ko'y para lang sa tunay kong asawa. Alam ko. Akala ko lang pala ang lahat. Kanina mo pa sinasabi sa opisina, hindi mo ako pakakasalan kailanman. Ako, Nang marinig ko yon, nasaktan ako ng sobra. Alam kong mali ang ginagawa ko. Pero wala akong magawa, hindi ko mapigilan ang sarili ko. Kaya nawalan na ako ng hiya. Pinipilit kitang sundan, walang hiya kung tinawag kang asawa. ganyan ka na naman magsalita. Hindi ko na talaga alam kung paano kita aliwin. King Sue, nainggit talaga ako kay Ate King She. May karapatan siyang makasama ng buong puso. Natanggap niya ang tunay mong pagmamahal. Pasensya na. Wala kang dapat ipagsis. Iniligtas mo ang lolo ko. Ako ang dapat magpasalamat sa'yo. Siguro dahil lang sa iniligtas ko ang lolo mo. Nagpakasama ka sa akin. Dahil lang sa utang na loob, hindi tunay na pag-ibig ang nararamdaman mo. Iyon pala ang dahilan. Bata ka pa, hindi mo pa nauunawaan ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig ay responsibilidad, pagpapanagutan at panghabang buhay. Hindi ako bata. Hindi talaga. Subukan mo nga kung hindi ka maniwala. Nandyan ka na naman, hindi ba't iba ang sinasabi ko? Ay, bahala na. Basta naisip ko na. Sa tingin mo hindi totoo ang pagmamahal dahil lang sa pangako. Kaya ako sumasama sa'yo, hindi ba? Naiintindihan ko. Parang may alam ka, parang may mali na naman. Ay, bahala na. Basta mapatunayan ko lang na gusto talaga kita. Tatanggapin mo ako. Katulad ng pagtanggap mo kay Ate King She. Magiging mabait ka rin sa akin, di ba? Magpupursigi ako. Lagot, lagot, lagot. Umiikot na naman. Ano ba nang iniisip mo sa maliit mong utak? Mapapapayag kitang pakasalan ako. Suko na ako sa'yo. Hi, magaling ka talaga, Master One. Ang galing ng tira na yun. Masarap maglaro sa Yeehaw Golf Club. Wala akong ganitong pakiramdam sa iba. Nga pala, dito rin gaganapin ang auction natin. Oo naman. Pag-aari ito ng Pamilya Su, ang una sa Jiang. Ang gamit dito ang pinaka-moderno. Oo, ang Pamilya Su nga. Habang pinamumunuan ko ang Pamilya One, gusto kong maabot ang 1/10 ng Pamilya Su. Pero mahirap abutin ang layuning iyon. Ang taas naman ng pangarap mo, Master One. Ang Pamilya Su ay kilalang aristocracy sa Jiang. Hindi kami makakapantay sa kanila. Isang bahing lang nila pwedeng tayo'y mamatay. Pero habang tayo'y nabubuhay pa, kung magtutulong tayong dalawa, may chance tayong abutin ang 1/10 nila. Maganda. Pagtulungan nating dalawa, ang buong North City ay mapapasa atin. Pagkatapos nating lupigin ang Lin Group, lalakas pa ang ating kapangyarihan. O siya nga pala, Wan Xiao. Naayos na ba ang auction na ito? Hindi tayo pwedeng mabaygo. Baka mawalan tayo ng mukha. Anong ibig mong sabihin? Nagtuturo ka sa akin si Wanli? Hindi ka pa nagtitiwala sa akin? Nakiusap na ako sa lahat. Kaunti lang ang sasali sa auction. Makakamit natin ang Lin Group ng mura. Mabuti kung walang sasali, pero may kakaibang pakiramdam ako. Bakit ka nagkakaganon? Noong nakita natin ang walang kwentang asawa, nakapagpakatatag sa harap natin, walang kaba sa kanyang mukha. Yang palamuning lalaki, siya ay isang, nagpapanggap na mahina pero manloloko, huwag mo nang isipin. Masyadong kalmado para magkunwari. Ano pa ang magagawa niya kung hindi magpanggap? Sinabi mo nga parang pag-akyat sa Mount Tai. Makakatakas ba o makakailag siya? Siya, naghihintay lang ng kamatayan. Tama si G1, baka ako lang ang nag-aalala. Kahit may koneksyon itong walang kwentang manugang. Di pa rin tatalo sa atin. Mukhang nag-aalala lang ako ng walang dahilan. Tara na, maglaro tayo ng ilang bola. Relax ka na lang muna. Sa acquisition ng Lin Corporation na ito, tiyak na mananalo tayo. Sige, papasukin natin si Lin Qingcheng na magbukas ng champagne para sa atin. Ayos. Sina Jin Chao at Wanli talaga. Walang puwang na binibigay sa akin. Hindi man lang ako papasukin sa prestige auction. Kailangan pa ng invitation card. Sinabi ni King Chuan kaya niya ang invitation card. Bakit hindi pa siya dumarating?
Hindi na ako maghihintay pa. Magsisimula na ang auction. Kailangan ko talagang pumasok. Excuse me po, ito ang Elite Golf Course. Bawal ang mga hindi miyembro. Ako ang CP ng Lin Corporation. Dito gaganapin ang auction ngayon. Kumpanya ko ang i-auction. Bakit hindi ako papasukin? Wala po ba kayong imbitasyon? MB, nakalimutan ko kasi dala ang imbitasyon. Papadala ko may tao para dalhin mamaya. Pasensya na po, hindi kayo makakapasok kung walang imbitasyon. Aray, sino ito? Bakit hindi pinapasok? Jin Chao at Wan Li ang bababoy ninyo. Hinaharang ninyo ako sa auction. Oo, talagang tuso ako. Anong magagawa mo? Ngayon, yung kumpanya ng tatay mo na pinaghirapan niya, hindi mo alam kung paano i-auction o kung kanino mapupunta. Walang hiya ka. Talagang tuso at walang hiya. Naiinip na tenga ko sa mga salita mo. Wala ka bang bago masabi? Huwag kang magyabang. Sige, ayoko na makipag-away pa. Pagkatapos ng auction, sasabihin ko sino ang nanalo. Kung magbukas ka ng champagne para sa amin ni Young Master 1, baka sakaling tulungan kita. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ayaw mo ng tulong ko? Guard, hindi karapat-dapat dito ang taong ito. Palayasin nyo na. Opo. Miss, lumayas na kayo. Bitawan mo ako. Alisin mo ang maruming kamay mo. King Chuan, dumating ka na. Hoy, bakit ngayon lang sumisikat itong palamuning manugang? Mukhang mayaman ang suot. Mahal, pasensya na nahuli ako. Hindi ka makapasok. Wala akong invitation card. Hinaharang nila ako. Ikaw na naman. Oo, ano ngayon? Gusto mong away? Halika, kung matapang kapasok ka. Sige, papasok ako para makita mo. Guard, hulihin nyo, walang invitation card yan. Sir, pakita po ng invitation card. Kung wala patawad po, kailangan nyo pong umalis. King Chuan, Huwag mag-alala. Malugod naming tinatanggap ang VIP. Hoy guard, bakit mo pinalabas yan? May invitation ako, bakit hindi ako papasok? Ano to? Sino nagsabi kanina? Kung kaya ko raw pumasok. Ngayong pumasok na ako, ano gagawin mo? Angas mo nakakuha ka talaga ng invitation. King Chuan, nakuha mo talagang invitation card. Akala ko kasi, Akala mo nanloloko ako? sina Jin Chao at Wan Li ay nagtutulungan. Ako pang presidente ng Lin Group, hindi ako makapasok dito. Sabi mo makakakuha ka ng invitation. Wala na akong choice kundi subukan ito. Sana talaga makakuha ka. Hindi ka naman pala nakakabigo. Tara na. Anong nangyayari? Laging puno ang aming VIP auction. Bakit ang konti ng tao ngayon? Hoy, yung nagpupukpok ng martilyo, bilisan mo ang auction mamaya. Ako lang mag-isa ngayon, wala nang ibang darating. Huwag kang magpatumpik-tumpik. Ikaw pala ang may planong ito, G1. Mabuti at alam mo, simulan mo na nga. Pero G1, hindi pa oras ng auction. Sabi ko simulan mo na, ang dami mong sinasabi, magsimula ka na. G1, may problema. Anong problema? Kanina pa hindi makapasok si Lin Qingcheng. Siyempre hindi siya makakapasok. Sa buong auction hall, ako lang ang may invitation card. Hindi lang kayo ang may invitation, G1. Ano, may iba pang invitation? Yung basurang manugang may hawak din ito. Basurang manugang. Imposible. Paano? Bakit naman hindi posible? Paanong nakakuha ka ng VIP card ng auction? Wala ka namang kinalaman dito. Siguro ninakaw niya yan. Magnanakaw. Jin Chao, ikaw ang nagnakaw noon. Wan Li, ingatan mo self. At susi ng kotse mo, si Jin Chao may karanasan sa pagnanakaw. Huwag kang magsinungaling. Tama na, Jin Chao. Sayang ang oras sa kanya, walang kwentang away bibig. Kahit sinong backer mo dito, pera ang labanan dito, kakayahan ng basihan. Tama si G1. Kahit may connection siya, walang maglalabas ng pera para sa kanya. Ngayong araw na ito, makakaranas kayo ng hindi malilimutan. Sana'y mag-enjoy kayo. Hari bahala, ako si Wan Li ng Bike Eng, walang kinakatakutan. Ayoko nang makipagdebate sa iyo, auctioneer. Magsimula na. Mga ginoot binibini, ang VIP auction ay opisyal nang magsisimula. Una nating pasabog ngayon ay, estatwa ni Guanyan mula sa Ming Dynasty. Natuklasan ito mahigit 100 taon na ang nakaraan sa isang napakalalim na libingan mula sa prinsipe ng Ming Dynasty. Nabili ng isang mayamang dayuhan. At ngayon, makalipas ang siglo, bumalik sa ating Jiang Province. Simula sa 40 milyon, walang limitasyon sa tawad. Magsimula na ang pagtaya. 40 milyon lang, itataya mo sa VIP auction. Hoy, manugang na parang utusan. Ito lang ang kaya mong bilhin. Hindi ka magtatawad? Una ka, sasabay ako. Hending huli. Walang pera, wala talaga. Nagpapanggap ka pa. Si Wan Li kayong maglabas ng 40 milyon para sa kahihiyan mong ito. Makita mo, ano ang tunay na lakas? Tama ka, madaling magsalita kaysa gumawa. Pero pagdating sa pera, iiyak ka. Ito, 40 milyon. 40 milyon. Si Mr. Wan ay nag-alok ng 40 milyon. Ginoo, nais po ba ninyong tumaya?
Wala siyang pera dyan. Besurero lang yan. Walang-wala sa bulsa. Go Ching Chuan, di ba ikaw ang hari? Tayaan mo nga. 40 milyon at 1 piso. King Chuan, saan mo nakuha 40 milyon? Huwag kang mag-alala, mahal. May pera ako. Ulol. Nagkakalat ka na naman. 40 milyon ta, hindi 4 na piso. Alam ko, 40 milyon. Kaya ko, 40 milyon at 1 piso. Mas mataas ng piso. Go Ching Chuan, alamin mo. Pribadong subasta ito. Pag nagbulahan ka dito, lilibing kita ng buhay. Seryoso ako. 40 milyon at piso ang taya ko. Mas mataas ng piso. Hayop ka. Wala kang modo. Sige, loko ka. Tinuloy mo talaga? Huwag mong sabihing di kita binalaan. Ang may-ari ng pribadong subasta ay ang pinakamakapangyarihan. Pag-aari ito ng suklan. Pag nagpanggap ka, papatayin kang dugo-dugo. May ipit din si Lin Ching Cheng. Para bang dahil sa pride, gustong-gusto lang kita sampalin. Ano ng problema? Sinabihan pa akong magtaya kanina. Ngayon tumaya na ako. Bakit pa kayo nagtatalo dito? Si Young Master 1, sigurado bang may ganito siyang kalaking pera? Nagbihis lang ay yaman na? Kung mayaman talaga, ba't nagpakasal pa sa mayaman? Tama ka nga. Nagpapataas lang ng taya. Hintayin natin ang kabiguan niya. Oo, hintayin nating mabulok siya. Ginoo, sigurado po ba kayo sa 40 milyon at 1 na taya? Bawal ba? Walang limitasyon sa halaga ng taya. CJ, 1 piso lang mas mataas sa kanya. Ang tapang mo, may bayag ka talaga. Nanggugulo ka sa prestihiyosong bidding. Pero kung kami sa One Family ang kalaban mo, sino ka ba? 45 milyon. 45 milyon ang taya ni Young Master 1. 45 milyon 1 piso. King Chuan, wala kang ganito kalaking pera. Sobra ka namang magtiwala sa basurang ta. Saan niya kukunin ang ganitong halaga? 50 milyon. 50 milyon 1 piso. 50 milyon at 1 piso ang taya ng Ginoo. Tutuloy pa ba kayo Young Master 1? Ano? Akala mo ba, wala akong ganitong halaga? 60 milyon. 60 milyon 1 piso. 70 milyon. G1, sobrang taas ng 70 milyon. Maganda ang itsura ng rebulto, pero 50 milyon lang ang halaga, hindi aabot sa 70 milyon. Alam kong mababa ang halaga, pero hindi ako papayag mamatigasin ng isang manuga. Ako ang panganay ng pamilya 1. Hindi ba dapat protektahan ko ang dignidad ko? Tataas ako sa 1 bilyon. 1 bilyon ang alok ni G1. Ginoong, may karagdagang tataas pa ba? Wanli, para lang matalo mo, 50 milyon na rebulto, itinayo mo sa 1 bilyon, napakalaking halaga. Sagana ako sa pera. Gusto ko lang sabihin sa'yo, hindi mo ako kailanman matatalo. Totoo ba? Oo, sigurado. Kung matapang ka, tumaas ka pa. Ile, sige, pagbibigyan kita. Ipapakita ko sa'yo kung paano kita talunin. Tagapagsubasta, 1 bilyon at piso. Ikaw, ang kapal ng mukha mong manuga. Bihasa si Jigo sa negosyo, mas mayaman pa sa bansa. G1, tataas pa po ba kayo? 40 milyon lang ang halaga nito. Bakit ako tataas? Ipamigay na sa kanya. Kanina lang may nagsabi na hindi sila kailanman matatalo. Ngayon, Tagapagsubasta. Isang hamak na manugang lang siya. Suriin niyo ang kanyang pagkatao. Alamin ang kanyang pananalapi. Walang 1 bilyon yan. Oo, suriin niyo na. Kung wala siyang pera, baliin ang kanyang mga binti. Inoonggo, ngayon po'y may duda sina Jijin at G1 sa inyo. Pwede po ba naming tingnan ang inyong pondo? Hindi. Unang beses pa lang niya dito sa auction. Huwag na po kayong magsiyasat. Wala siyang ganoong kalaking pera. Aalis na kami ngayon din. Mrs., may pera ako, totoo. Nabubuang ka na ba sa lagnat? Saan mo nakuha ang 100 milyon? Sasabihin ko sa'yo mamaya. Anong paliwanag pa? Auctioneer, narinig mo mismong asawa niyang nagsabi, hindi nila alam ang mga patakaran. Nagtataasan lang ng bid ng walang kwenta. Kung aalis sila sa pinto ng auction house, saan pupulutin ang mukha ng inyong prestihiyosong auction? Ako ang magbabayad ng 100 milyon. King Chuan, umalis na tayo. Gusto niyong umalis? Nagpakapalmax kayo sa prestihiyosong auction na ito, tapos magpapakuling lang? Nagpapanggap. I-swipe mo ang card na ito. Pag di umabot sa 100 luluhod ako sa harap nyo. Tingnan mo nga itong manugang na walang kwenta. Nangangarap ka pa sa tanghaling tapat, hanggang di nakakakita ng kabaong, di ka titigil. Ginoong Go, napatunayan na po ang inyong pondo, kaya nyo pong bayaran ng 100 milyon. Ano? Ang manugang na to may 100 milyon? Mga Ginoo. Hindi nagkakamali ang Supreme Auction House. Binili ni Jigo ang estatwa ng Guanyan sa 100 milyon at 1. Narinig mo, kayong dalawa, wala kayong magandang masasabi. Paano ito nangyari? Walang sentido kumon ito. Sunod na item sa subasta, panahon ni Emperor Chenlong. Jade bracelet ni Empress Dowager Cixi. Minimum na tawad, 100M. Walang limitasyon sa tawad. Magsimula na ang pagtaya. 110M. 1-1-0-0-0-0-0-1. Magtaya ka na lang kung magtatawad ka. Bakit 1 piso lang ang dagdag mo? Bahala ako sa tawad ko. Pabidahan mo si Wanli.
200M, 200 milyon isa, 300M. 300 milyon isa. Ginugo, sinasadya mo ba ako? Ah, Iwan, ngayon mo lang napansin. Sige. Matapang ka. Hindi na ako tatawad. Ang kilalang pamilya ng Wan sa Hilaga, si Iwan Lee, naungusan ko na naman siya, kawawa naman, katawa-tawa. Ikaw, G1, ang yabang nitong lalaki. Tumaya ka para mapahiya siya? Ano ba, sumusobra ka na? Ang totoo, 200 milyon lang ang halaga niyan. 3 milyon na ang offer ko. Kung magdadagdag pa ako, tapos pag tinanggihan, nagmukhang tanga lang ako. HMM. May punto ka naman, pero di tayo pwedeng matalo niyan. Wala na yan. Hindi na importante tong bagay na to. Ang target natin ay ang Lean Corporation. Kahit magkano ang presyo, kukunin ko ang Lean Corp. Kay Jigo, 300 milyon at isa una. 300 milyon at isa pangalawa. 300 milyon at isa pangatlo. Sold. Mahal, gusto ko sanang regaluhan ng pulsera si nanay. Payag ka ba? Tingnan natin kung paano mo to ayusin. Huwag kang mag-alala, malalaman mo. Ngayon naman ang pinakahihintay na pagsubasta. Pagbibidahan ng pagmamayari ng Lean Corporation, panimulang tawad, 2 bilyon. Walang takda ang tawaran. Maaari na pong magtawad. 2 bilyon. 2 bilyon at piso. Hoy, saling ketong. Nandito ka na naman. Nandito na naman ako. Anong magagawa mo? Kung ayaw mo, kagatin mo ako. CJ! CJ! Pagtatagpi-tagpiyan kita. Aray. Anong pagtatagpi-tagpiya? Huwag kang magpa-importanteng plastic. Kung may pera ka, magtawad ka. Kung wala, tumahimik ka na lang. Wala kang karapatang magsalita dito. Ikaw, 3 bilyon. 3 bilyon at piso. 5 bilyon. 5 bilyon at piso. 10 bilyon. 100 bilyon at piso. Putang ina mo go. Sadyang kinakalaban mo ako? Papatayin kita. Kahit di mo ako patayin, papatayin kita. Ginawa ninyong ganyan ang asawa ko. Sisiguruhin kong di nyo makakalimutan ito. Tandaan niyong lalaking nakapasok sa pamilya. Ang yumurak sa inyong lahat. Sige, may bayag ka talaga. Tang ina, Jean Chow. Di na kaya ng budget ko. 100 bilyon lang kaya ko. Ikaw naman. Tutulungan kita ng 80 bilyon. Sige, 180 bilyon na lahat. 180 bilyon? Ang laki naman yan. King Chuan, tumigil ka na. Di ka na makasabay no? Isa ka lang namang batang bilyonaryong basura. Paano ka makakasabay sa 100 bilyon? Nagpapanggap ka lang. Alam kong nagpapanggap ka lang na elepante. 180 bilyon alok ni Young Master 1. Ginoong go, itutuloy mo pa ba? Anong itutuloy niya? Asawa lang niya ang kapangyarihan niya. Mahal, dati ikaw ang bumabuhay sa pamilya. Pero ngayon, ako na ang magtatanggol sa iyo Ako'y mag-aalok ng 200 bilyon. Ikaw na hampas lupa, kaya mo ba ang 20B? Ako ang magbabayad ng 20 bilyon. Kung ayaw mo, tayaan mo. Go, sigurado ka sa 20B mo? Bakit ako mag-alinlangan? Ang dakilan yung pamilya ng North City. Ang One Clan na si Ginoong One. Di nyo ba kayang maglabas ng 20? Imposibleng di ko kayanin ng 20B. Tigilan ang dakda. Tayo na sa billionaires auction. Magtaas ka kung kaya. Kung wala kang pera, umalis ka na. Alis na kayo. Jean Chow. Pwede pa ba dagdagan? Tulungan mo ako. Kunin natin ang Lean Group. Pareho tayong panalo. Di pwedeng manalo yan. 8B lang kaya ko. 1. Wala na akong 2B pa. Ano na gagawin? Pabayaan nating magyabang? Hala, One, sinabi ko na sa'yo. Kanina mo pang sinabi, di mo papayagan apakan ka. Pero ngayon, pangatlong beses na kita naapakan. Sige. Tol. Di kita makakalimutan. Babalik din ang palad. Pagsisisihan mong mabuhay. Mumura ka na lang dahil di mo kayang tumaya. Wanli o Wanli. Nooy akala ko importante kang tao. Nagkakamali ako, katulad mo lang ng mga tambay. Sa kalsada ang ugali mo. Ayoko nang makipagdebate sa'yo. Ginoong Jean, alis na tayo. Hanggang sa muli. Ginoong Wanli, basta na lang tayo aalis. Binabastos na tayo ng harap-harapan. Di ko matanggap to. Anong magagawa natin kung di makatwiran? Akala ko sa bike di tayo matatalo ng ganito. Magiging katatawanan na tayo ng buong bike di natin kayang talunin ng isang palaboy. Hintayin nating umalis ang mga taga-auction. Bibigyan natin siya ng leksyon. Tama, pakitaan natin siya ng gilas mamaya. Binabati kita Jigo, nasa'yo na ang Lean Group. Mahal, ibinabalik ko sa'yo ang Lean Group. King Chuan, hanggang ngayon nagsisinungaling ka pa rin. Anong pinagkakalat ko? Akala ko nga, nagbabago na ang pananaw ko sa'yo. Inisip ko'y pagod ka na sa pag-aalaga. Di dapat kita pinipili. Pero di ko sinabi, magsisinungaling ka para sa pride. Hoy! Anong nangyari, mahal? 3 taon ng kasal. Kahit bato pa yan, matutunaw sa init ng pagmamahal mo. Mahal kita, mahal ko ang iyong katapatan at kabutihang loob. Hindi ganito, hindi para pabanguhin mo ako sa pagsisinungaling at pagpapanggap. Mahal ko, natatakot ka ba't walang pera? Para mapahiya sina Jin Chao at Wanli. Nagsinungaling ka sakit. Tiningnan ng auctioneer. May pera ako. Sabi mo binayaran mo. Ang auctioneer, kayang ayusin niya lahat. Wala ka talagang pera. Nagpanggap ka pa na may pera ka. Mahal, ako'y. Honey. Ang tigas ng ulo ng ate. Akala ko nagsisinungaling ka.
King Chuan, sino siya? Bakit tinatawag kang asawa? King Su, pwede bang? Wag mo na akong tawaging asawa. Nandito ang asawa ko. Anong ikinatatakot mo? Ako si Su King Su, handang magmahal. Gu King Chuan, kailangan ko ng paliwanag. Paano ko ipapaliwanag? Huwag kang mag-alala, ako na ang magpapaliwanag. 3 taon na kayong magkasama ni Kuya King Chuan. Ni wala kang alam sa kanyang tunay na pagkatao. Paano ko hindi malalaman, siya ang pinili ng lolo ko, bilang manugang at asawa ko. Alam mo lang siyang tagalabatlut, hinamak mo siyang walang ambisyon. Pero hindi mo alam na si Kuya King Chuan ay may napakalaking impluensya. Anong impluensya? Siya ang pinakamahusay na manggagamot sa buong Jiang Province. May taglay siyang TE Golden Needle Technique na kayang bumuhay ng siya pala ang doktor. Sino ka ba? Normal lang na hindi mo ako kilala. Ang pamilya ninyong Lin ay hindi kilala sa North City. Ako si Su King Su. Su King Su. Hinira mo ba si Gu King Chuan na artista? Mahal, hindi ito film set. Saan ka kukuha ng artista? Kuya King Chuan, mahal na mahal ka niya. Kahit ako si Su King Su ay handang maging kabit, tumanggi pa rin siya. Wala kang utang na loob. Ako ang walang utang na loob. Asawa ko siya. Tumahimik ka na Kuya King Chuan. Uwi na tayo. Saan kayo pupunta? Ba, 2 artista pala ang hinir nyo. Kaya pala ang yabang ng salita, nag-aalok ng 20 bilyon. Peke lahat ang mga to. Itong asawang lalaki, ang swerte sa mga babae, nakaakit ng 2 maganda, nagseselosang magtutunggali. Itong lalaking to, medyo gwapo lang naman. Mamaya di ka na makikilala ng nanay mo. Tama si Senior Kim. Kayo 2, sugod. Baliin nyo ang binti niya. Tumigil ka. Akala mo ba sa liwanag ng araw? Makakapang-api ka? Sa North City, ako ang hari. Ako ang batas dito. Baliin nyo ang mga binti niya. Kahit anong gawin mo ngayon. Mamamatay ka rin. Tumigil. King Chuan, umalis ka na. Ako na bahala dito. MS, Lin, lumayo ka na. Delikado ang santukan. Baka madamay ka pa. Oo nga, kung masaktan ang mukha ni MS, Lin. Masasaktan kami ni Senior 1. Kahang patayin niyo ako, hindi ko hahayaang galawin si King Chuan. Mahal, dati ikaw ang laging nagtatanggol sa akin. Ngayon, ipapatunayan ko sa'yo. Kaya kong ipagtanggol ka. Ipagtanggol. Tere nga, subukan mo. Paano mo ipagtatanggol? Go Ching Chuan, lumuhad ka na ngayon. At yakapin mo ang binti ni Lolo para magmakaawa. Baka pagbigyan ka kapag nasaya ako, palampasin ang kasalanan mo. Narinig mo ba? Mabait si Young Master 1. Bumababa ka na. Masyado kayong mayabang. Akala nyo maliit lang ako. Hindi nyo alam kung ano ang kinakaharap nyo. Sino ba talaga ang harap nyo? Patay na patay ka na, nagmamagaling ka pa? Ano pang hinihintay nyo? So good. Ano to? Ano bang kung ano to? Ikaw, gumagamit ka ng kulam. Anong klaseng salamangka ito? Hindi ito salamang. Ito ang TE Golden Acupuncture. Mga walang kwentang mayaman kayong dalawa. Marami pa akong kayang gawin. Jin Chow, takbo na tayo. Ako ay. Bakit hindi ako makagalaw? Buisit, pat mga binti ko, napakalakas ng salamangka. Sabi ko na nga hindi salamangke. TE Golden Acupuncture ang tawag dito. Ginoong Go, pasensya na po. Sorry na. Anong silbi ng mga sorry nyo? Gusto nyo bang manatili kayo ganito magpakailanman at maging parang halaman? Maniniwala na kami. Paumanhin. Ayokong maging gulay. Bigyan niyo po kami ng chance. Ako rin, pasensya na. Di ko alam na ganito kayo kalakas. Hindi na mauulit ito. Ayokong maging ganito habang buhay. Anong silbi ng pagsisisi nyo? Bakit ako ang sinasabihan? Kausapin nyo ang asawa ko. Sige, opo. Ching Cheng. Nagkamali kami. Pakiusap, tulungan mo kami. Nakikiusap na MS, Lin, pasensya na. Babayaran ko lahat. Babayaran ko ng 1 bilyon. Hindi pa nasisiyahan ng asawa ko. Dagdagan mo pa. Babayaran ko ng 10 bilyon. 10 bilyon. Ako rin magbabayad. Di babayaran ko ng 5 bilyon. Kulang na kulang yan Hindi pa sasapat yan para sa mga damit ni Kuya King Chuan. Dagdagan mo pa. Ito na lang meron ako. Di ko naman pwedeng ipagbili ang 1G Group. Noong pinabenta mo sa asawa ko, ang Lin Corporation, ba't di mo inisip ang mangyayari ngayon? Babayaran ko. Magbabayad ako ng 20 bilyon. Pakiusap, patawarin niyo ako Dokgo. Wala akong ganoong kalaking pera. Di babayaran ko ng 10 bilyon. Sakto na yan. CJ, kung nasisiyahan na ang asawa ko, tapos na itong usapan, pero kung makikita ko pa muli sa hinaharap, wala akong garantiya, hindi ko kayo gagawing mga halamang tao. Opo. Sige, pangako, susundin namin. Pag nakita naming si Dokgo, lalayas kami. Lalayo ng sobra. Layas, bilis, umalis na kayo. Sige.
Nako, nasagasaan mo si Dr. Go. Ngayon, lahat tayo lubog na sa utang. Dahil sinuwi mo ang kagustuhan niya. Ngayon, ako ibang karote na rin. Ako ba ang may kasalanan? Ikaw ang nagnanais sakupin ng Lin Corporation. Ikaw ang punot dulo nitong lahat. Tumabi ka. Ganyan ka na ngayong makipag-usap sa akin? Lahat tayo walang-wala na. Mas magaling ka ba talaga sa akin kung hindi lang mas mayaman ang kanyo? Matagal na kitang tinalikuran. Hoy, gago ka. Subukan mong saktan ako. Akala mo bang payatot? Hindi kita kayang talunin? Pinagbibigyan lang kita noon. King Chuan, hindi ko inakalang ang iyong golden needle technique ay ganito kalakas. Ngayon alam mo nang si King Chuan ay tunay na makapangyarihan. Huwag mo akong tawaging ate. Hindi ako kapatid mo. Ate, maging mabait ka naman. Hindi ko naman gusto. Iwalayan mo si King Chuan. Gusto ko lang maging parte ninyo. Tayong tatlo ay magiging pamilya. Napakagandang pangarap. Tumahimik ka. Ayaw kitang kausap. Mahal, sabihin mong ako o siya ang pipiliin mo. Asawa, ikaw talaga ang pipiliin ko. Di si Kuya King Chuan ang pipiliin ko. Asawa, huwag kang makinig sa kanyang kalokohan. Pag-uusapan ko ng maayos sa kanya. Umuwi muna tayo. Kahit saan si Kuya King Chuan, susunod ako. Anak, ano ang nangyari? Ang Lin Group natin. Sino ang bumili? Nanay, Sinabi ko nang huwag mo akong tawaging nanay. Wala akong kahihiyang manugang na tulad. Wala kang naitulong. Palamunin ka na nga lang. Wala pang silbi. Nanay, yung Lin Group natin, naresolba na ang problema. Sa akin pa rin ang kumpanyang bigay ni Papa. Totoo. Si Juan Libay talagang mabait. Tayo'y palalampasin. Hindi ang asawa ko ang tumulong. Ang asawa mo. Si King Chuan ang tumulong. Siya na palamunin. Paano niya mapapa-address ang mga Juan? Imposible yun. Totoo talaga ang lahat. Si King Chuan ang nangungunang manggagamot sa Jiang Province. Ito. totoo talaga, Nay. Noong namatay ang aking master, may 3 taong kasunduan kami. Hindi ako pwedeng magsalita ng medisina. Ngayon tapos na ang 3 taon, mababawi ko na ang aking dating pagkatao. Tungkol kina Jin Chao at Wan Li, naparusa ko na sila. Pinagbayad ko sila ng 30 bilyon para kay Qin Cheng. 30 bilyon. Talaga, nasa account na ng kumpanya. Buong 30 bilyon. Akala ko mali ka palagi. Sa 3 taon ni Ching Chuan. Pasensya na sa'yo. Ako. Ang sama ko sa'yo. Nay, hindi nyo kailangang humingi ng paumanhin. 3 taon akong naglabat nagluto. Hindi ko naprotektahan si Qin Cheng. Ngayon gagampanan ko ang tungkulin ng isang lalaki. Mahalin siya. Ipagtanggol siya. Gawin siyang pinakamasayang tao sa mundo. Mabuti. Kayong dalawa. Hello. May nangyari kay Su Kingsu.